how difficult it is to start my own business. And the great part is, I'm not alone. There are others who were able to find this community and earn big time as well. So, if you know someone who is looking for an opportunity and is tired of losing money from their businesses, or tired of doing the same job over and over, maybe this community is what they deserve. I'm Princess Patsy, a nurse by profession, and this business helped me achieve personal, career, and financial growth. Through this proven system, I get to spend more time with my family while earning. Good news is that you can do it online through the power of different social media platforms. Thousands of people are already benefiting from this business, and who knows, you might be the next. Dennis Caldito, a former bank supervisor, 15 years employee. Negative ako and close-minded ako sa gantong opportunity. But guess what? Joining this opportunity was the best decision I've ever made. It changed my life, it changed my family. Nakapag-travel kami sa iba't ibang bansa. Nakabili ako ng 2 kotse and now I'm driving my own Ford Mustang. Kaya kung gusto mo ng best decision, i-check mo din tong opportunity na to. I'm Stephanie Tailo Caldito, nurse by profession. I've also worked sa BPO industry for almost 3 years. And when I saw this amazing opportunity, I really made sure that I was able to start it. Why? Sobrang dami ditong successful with different backgrounds. And sabi ko, if nangyari sa kanila, it will also happen to me. And all glory to God. Kasi ngayon, we are experiencing life-changing opportunity na free travel, 6 million income, and now we are driving our own sports car, Ford Mustang. Thank you, Lord, talaga, for this amazing opportunity. I'm a seafarer, now Hyundai Accent Car Achiever. I am a casino roller and now car achiever Hyundai Accent. I am a former traditional business owner and now driving my own Expander Cross. I'm a former account analyst, now a Honda City Car Achiever from Caloocan City. I'm a former BPO manager and now a Ford Everest Car Achiever from Bicol. Bilang anak ng isang OFW, ang goal ko talaga is to go abroad together with my mom. But then, I realized na pwede ka palang kumita ng malaki without compromising your time with family. Kaya naman, in just a matter of 5 years, I got my condo na in Pasig and I now live in my 3-story house and lot in Greenwoods. And not only that, nagkaroon na rin tayo ng 3 sasakyan and one of which is this Lamborghini Huracan beside me, a supercar. Who would have thought na isang nurse na kagaya ko ay magkakaroon ng ganitong klaseng resulta? Kaya kung ako sa'yo, try this business opportunity. I'm Shane Siriban De Leon, a UP graduate, a licensed dentist, and a top 2 board exam passer in the Philippines. I used to believe that academic excellence and hard work were enough to achieve great wealth. However, I eventually learned that having the right set of skills combined with hard work with the right opportunity is the real key to achieving time and financial freedom. Thank God, right now, I'm a multiple 7-figure earner, a proud owner of this Chevrolet Camaro, and a condo unit in Green Hills. I am grateful to this community for helping me on my journey towards achieving these goals. I'm a nursing board passer, so I was really looking for a job. And that's when my friend introduced me this amazing opportunity. And I decided simply because I wanted to have a car and also to earn big. And right after, I decided to do the business full-time. And fast forward to today, I'm driving my own Chevrolet Camaro. I get to travel for free, international. And also, I get to earn at my own pace, at my own time. And I am my own boss. And I can truly say that this is one of the best decisions that I've made. A licensed physical therapist by profession, and now one of the sports car achievers here, dreams do come true. Kaya if you are a healthcare professional like me na naghahanap ng another source of income, look no further. Join this amazing business community and let's help you turn your dreams into reality. I am a former bank employee and now driving and enjoying my brand new car, Toyota Rush. Hi, I'm a nurse by profession. And I am a retired Army soldier and we are driving our brand new Mitsubishi Mirage G4. I'm a former admin assistant. And a former branch officer. And we are now driving our own brand new Mitsubishi Expander. I'm a former factory worker and now I'm driving my brand new GT Sports 2023. I am former HR officer
and I am former OFW from Japan, and now we are driving our brand new car, MG5. I'm Florence, nurse graduate and a former BPO employee for more than 10 years. Grabe, imagine working night shifts for that long. All those OTs unpaid and grabe yung stressful nights. So I decided I have to do something. And very grateful ako na nakita ko tong online opportunity and ngayon ginagawa ko na siyang full-time. Guess what? In just 2 years, dinadrive ko na yung first car ko, yung Honda City. Grabe, no? Nakakatuwa dito. I can earn online, anytime, anywhere, and of course, even at the comfort of my own home. So, nakaka-excite yung susunod na mangyayari sa akin at pwede rin sa'yo in just 3 to 5 years. I'm Carl Joseph Gordula, former waiter, seaman, bartender for 9 years, now doing this opportunity full-time. Dito ko napatunayan, opportunity knocks only one. Imagine, kung hindi ko ginawa itong opportunity na to, wala ako dito ngayon. Di ako nakapag-travel ng 8 countries ng libre and kumita na po tayo ng 3 million and now, driving my own Ford Mustang. Kaya grabe, sobrang thank you Lord talaga. I'm Harleen Hernandez, former OFW in Taiwan. I was looking for a business when I saw an online platform. At first, I was a skeptic. But then when I saw the people from different backgrounds change their life, I told myself, why not try? Now, I have no regrets. I am blessed and I'm able now to travel for free and I earn almost 5 million. And who would thought that now I'm driving my Ford Mustang fully paid. Grabe! This is so amazing. Imagine guys, sinong mag-aakala na yung dating OFW kayang makabili ng sarili niyang sports car. So ganito kaganda yung amazing opportunity na meron dito sa aming online platform. I'm Sherby Martinez, former OFW from Macau for 8 years, and now I'm doing IAM Worldwide Business full-time. Initially, I was skeptical about this type of business since I was a former financial advisor. But good thing, I took the chance and tried doing the business during the pandemic. And I have no regrets at all because in a matter of 2 years, I now have a 2-story, fully paid house and lot, a condominium, and right now I'm driving my Montero Sport. And above all, I now have the time freedom to spend with my family anytime. I'm Kinix De Leon. I used to be a student and a racing driver. I decided to start this business with the goal of achieving real freedom in terms of time and finances. Now, I have plenty of time to enjoy my life and I've been able to buy a brand new condominium in Green Hills and a Chevrolet Camaro Bumblebee in just 2 short years. If I can do it, then you can too. I am a former corporate employee and now driving my own car, Toyota Avanza. I'm a former factory worker and now I'm driving my own car, MG SUV. I'm a former call center agent and now I'm driving my own car, Honda Mobilio. I'm former online seller and now I'm driving my brand new car, MG5. I am an online seller and a full-time mom and now driving my Hyundai Accent. I am a former student, now a Mitsubishi Mirage Car Achiever from Mindanao. I'm Angelo Fuentes, a former student from Manila and now doing this opportunity full-time. Before, I used to think that I would get my dreams after I finished school. But that's not the reality. Kasi after ko gumraduate, ang dami kong pagdadaanan. That's why I thank God because of this opportunity, I was able to earn 6 digits and have my first car, MD5, at the age of 21. Kaya sobrang blessed ko sa community na to dahil hindi hadlang yung background mo at edad mo kasi maraming tao ang tutulong sa'yo para makuha mo yung goals mo. I'm Bridget Navarro and this is my husband, Nico, and we're former corporate employees for many years. Yes, we were jumping from company to company, always looking for different ways para masustain yung needs namin. But when someone introduced this opportunity to us, the search is over. Not only is the compensation better, pero dito rin kami nakakuha ng mga incentives such as free gadgets, luxury items, international travel, and also a free car na sa dati naming trabaho, nako, imposible. Yes, and now that we're building our own family, mas na-appreciate din namin na through this business, hawak mo yung oras mo, and pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. That's why I believe it's about time ma-experience mo rin to para sa'yo and para sa family mo. I'm Jinda Guzman, a licensed teacher by profession and a former OFW for 10 long years. I thought working abroad years after years would guarantee my family a more comfortable life. But I was wrong until
I found this amazing opportunity that in a span of 1 year, I'm able to earn my very first million and now a proud owner of a brand new Toyota Hilux. Akala ko dati, hindi magiging posible ang lahat ng mga ito. But with God, everything is possible. Kaya yung 10 years na pagtatrabaho ko, hindi ko nakuha yung resultang ito. Pero imagine dito, 1 taon lang. At masisiguro ko na kung naging posible sa akin, magiging posible din sa iyo. Kaya sumabay ka na. I'm Liza Marie Hortilano, a former student from Cebu, and now I am part of this amazing opportunity full-time. All my life, I was thinking and dreaming small and be contented sa buhay na meron kami sa probinsya. But when I saw this amazing opportunity, I learned to dream big and be independent at a young age. Through the proven system and the community we have, which I am blessed, nakakatulong na tayo sa magulang natin financially. And all glory to be God, in span of 1 year doing the business, I am now driving my first car, Hyundai Reyna, at the age of 20 years old. Kaya kung ikaw isang probinsyana kagaya ko, huwag ka nang magdadalawang isip na kung nakaya ko, kaya mo din. My name is Judge San Juan and with me is my wife Karen. We used to be corporate employees for 5 years and we experienced financial struggles. And at the same time, we don't also have time with each other because of our erratic schedules at work. But with the help of this opportunity, we now experience time freedom and have earned millions through this platform. And now, we are driving our own Ford Mustang convertible GT. I'm a former Xerox boy, now I'm driving my own car, Ford Ranger. I am HRM graduate and a full-time mom. I'm former computer technician. We are driving our own Honda BRV. I'm former fast food manager and now I'm driving my own car, Hyundai Reyna. I'm a former head nurse from Mindanao and now Mitsubishi Expander Achiever. I'm a civil engineer by profession and now driving my own brand new MG5. I'm a former sales supervisor and now I'm driving my own Chevrolet trucks. I'm a former service crew. I'm a former cashier and now we are so grateful to have a brand new Toyota Vios. Hi, amazing morning. My name is Precious Grace Capili and I'm a former graphic artist. Before ko nakita tong ganitong community, akala ko kailangan lang mag-aral ng mabuti and then mag-apply ng trabaho, magsipag magtrabaho at yun na, maaabot na ang pangarap. Good thing na napakita sa akin itong ganitong klaseng opportunity na pwede pala na makuha mo yung mga results na pang 20 years, pang 10 years in less than 5 years time. We can easily reach those goals because there's a lot of people that could help us, mga traditional business owners na nag-full-time na rin dito, mga professionals na iba't iba ng backgrounds na ito na rin yung ginagawa. Pero right now, they've become an entrepreneur who also helps a lot of people to also become entrepreneur. So kung ikaw, katulad kita dati, na mataas ang pangarap mo, naghahanap ka na kung paano ba maiaahon ang pamilya mo sa hirap, baka ito ng community na to ang makakatulong sa'yo. Baka ito na yung chance para yung 1 year na income pwede makuha ng 1 month, yung 1 month na income pwede makuha in 1 day. And to tell you honestly, that's the best decision that I've made in my entire life. And because of that community, nagkaroon tayo ng sarili nating supercar. Hindi basta ordinaryong kotse, kundi Lamborghini Huracan Spider. At take note, pangatlong supercar ko na to. Nagkaroon na rin ako ng R8 at Ferrari. Sa properties naman, meron tayong condominium, meron din tayong 2 lot properties na ang total nito is around 35+ million pesos. So imagine, kung ako mag-graphic artist, paano ko makukuha yung ganong results? So kung ikaw, mataas ang pangarap mo, gusto mo rin maka-achieve ng mga na-achieve ng mga tao na nagsalita kanina, baka ito na yung chance mo. We're looking for people na gustong mag-strive in life in order to help their parents, in order to have a beautiful future para sa family nila. We're 1 click away, just send us a message. God bless you.
Hello, amazing morning. Amazing morning, Dream Team. Amazing morning sa bawat isa po sa atin. Ngayon pa lang, congratulations dahil isa ka sa mga attend ng ating training at isa ka po sa mga matututo on how to become an effective or a good bridge. Okay? But before that, okay, ask ko muna si Mentor J. Mart, no? Para mag-open ng ating prayer. Ayan, Mentor J. Mart. Amazing morning. Ayan, naka-spotlight ka na. So, iaano kita, ask to unmute, no? Sorry. Ano? Warriors, no warriors. Ayun. Ask to, paano ba yon? Paano ba yung ask to unmute? Ba't pala dito? Okay, ayun, unmute. Ayan. Hello everyone, kumusta kayong lahat? And ang pogi. No. Ayan, so let's bow our head, no? So pray po tayo. So Ama naming nasa langit, so gabayan mo po kami na sa aming training right now and bigyan mo kami ng mas maraming wisdom and si Mentor Kinix na magbibigay ng mas maraming wisdom sa atin, knowledge at maging part ito ng ating sarili at sa pagnenegosyo natin na mas magiging productive every day at mas marami pa tayong may help through our training kay Mentor Kinix po. So ito lang po aking hinihiling sa ngalan po ng ating in Jesus' name, Amen. Amen, amen. Thank you so much, Mentor J. Mart Raton, sa pag-opening ng ating prayer, no? So, tonight, mentors, ako po yung magiging speaker and trainer nyo. So, I highly recommend and suggest na makinig po tayo ng mabuti, buksan natin ang ating puso, lalo na ang ating isip. Dahil ang utak natin para yung parachute. It is best used when it is open. So ngayon, buksan lang natin ng maigi ang ating mga kaisipan dahil sobrang ganda ng mga ituturo ko po right now. Okay? So halos lahat naman po, kilala na po ako, no? Si Mentor Kinix De Leon, one of the co-founders ng ating Dream Team. So hindi na ako mag-opening ng slide ko para ma-maximize din po natin yung oras. Napakaganda po ng topic ngayon. Isa ito sa mga paborito kong i-discuss kasi isa po ito sa mga sobra nakatulong sa akin nung ako po ay nagsisimula sa gantong industry, sa network marketing. So basically, simple lang po siya. Ang ituturo ko lang po, paano yung magkaresulta, paano magkagrupo kahit wala ka pang kinikita, paano magkagrupo kahit wala ka pang kotse, paano magkagrupo kahit bago ka pa lang. Okay? So ano ba yung topic natin? As you can see sa ating poster, how to become a good bridge. Okay? So being a good bridge is very crucial. Okay? Pero kapag itong skill na to, na master mo, natutunan mo, kaya mong magpaulan ng pay-ins, kaya mong mag-multiple give me 5 just for you, kahit na bago ka pa lang. Or kahit nagsisimula ka pa lang, wala ka pang masyadong nagiging result dito sa ating negosyo. Okay, so let me just share my screen. Hindi ito yon. Okay, so wait lang. Ayusin ko lang po, no? Okay, so ayun. Nakita ko na. Hala. Open ko lang saglit yung inedit ko. Kasi yung dati kong slide, nawawala. Hindi ko alam saan nalagay ni Zoe yung file. So, nanghiram ako sa Team Victors ng ating mga... Yan. Okay. So, the power of ABC rule. Alam nyo, sobrang natutuwa ako kasi dati po, sa totoo lang, kagaya ng mga nandito rin ho, nung bago, ang hirap ko po talagang makapagpa-join. Bakit? Kadalasan tinitingnan ng tao, Kinix, pag ini-invite natin sila, Kinix, ano yung resulta mo? Kumikita ka na ba talaga dyan? May kotse ka na ba? Yan yung mga tanong sa akin minsan eh. Magkano na yung kinikita mo? O kaya naman, maganda pa talaga yan. So, dati, talagang pag tinanong mo po ako ng ganun, medyo natatameme ako. Yung medyo hindi ko alam yung isasagot ko. Kasi ang nasa isip ko nun, magjo-join ba to sa akin kung wala akong resulta? Magjo-join ba sa akin to kung wala akong kinikita? O baka wala akong kotse? So, na-imagine nyo ba yon ganon? Or na-experience nyo rin po ba
yung gano'n, na medyo kinabahan ka kapag gano'n yung tanong sa'yo? Sige nga po, type 1 natin kung sino yung naka-experience ng gano'n o kinabahan nung time na yan. So, ayan, amazing morning kila Mentor Jane, kila Mentor Jason, no? Mentor Floor, MVP Champs. Di ko alam kung sino si MVP Champs. So, marami rin sa inyong naka-experience. So, ibig sabihin, ito po ay normal. Si Mentor, ayan, Mentor Vanessa, Mentor Julio, 'di ba? Normal 'yan sa mga nagsisimula, sa mga bago. Yung tipong, ala, ano kaya sasabihin ko? Naku, baka nakadepende to sa sasabihin ko kung magjo-join to o hindi. So, ang tendency kapag hindi ka marunong mag ABC rule or yung T-up, a lot of networkers gagawa ng storya. Yung iba kahit walang kotse, magsisinungaling, meron akong kotse, malapit na yung kotse ko. O kaya naman yung iba, yan, 30,000 per month, kinikita ko na yan. Kahit hindi naman, which is very wrong. So, wag nating gagawin yon. Ang kailangan lang natin gawin ay ma-master itong ABC rule. So, ano ba ang ibig sabihin ng ABC rule? But before I tackle that, gusto ko lang tong ibagsak. Success is no accident. Okay? Hindi yan nangyayari ng basta biglaan lang out of nowhere. It is hard work. Okay? Yung pagsisipag, perseverance, pagtutuloy-tuloy kahit na medyo nahihirapan ka, hindi akma yung sitwasyon para sa'yo, uncomfortable para sa'yo dahil hindi ka sanayang gawin. 'Di ba? Learning, ito, kagaya ng ginagawa niyo po ngayon, yung pag-aaral. Learning, studying. Yung learning, studying, kala natin, same lang yan. Pero magkaiba yan. Maraming aspeto ang pag-study. Halimbawa, yung in-study mo yung mga learnings mo, yung mga applications mo sa kanya, which is hindi pa pala ganun kaganda. So, aaralin mo ulit ano yung next na gagawin mo para ma-perfect mo siya or mas mag-improve ka. Sacrifice. Yan. Nang nagsisimula po ako, ang pinaka-nasakripisyo ko po yung oras ko sa nanay ko, tatay ko, kapatid ko, hanggang dumating sa point na nagtatampo sila sa akin. Pag birthday, hindi ako nakaka-attend. Kapag yung once a year na magbi-beach, yung pamilya ng nanay ko, hindi ako nakakasama kasi I'm so focused na humataw. Dahil akin nung goal ko pa later on, kahit everyday kami na magbakasyon, 'di ba? Kaya. So, sacrifice. How much are you willing to sacrifice to become rich, to become successful? And most of all, love of what you are doing or learning to do. Alam nyo, ang masarap dito sa negosyo po natin, mamahalin mo talaga siya. Lalo na kung dumarami yung mga taong nagpapasalamat sa'yo na, Mentor, thank you ha. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko natutunan to. Mentor, thank you kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko kinayang magkaroon ng mga resulta, kotse man, income, o rank up. Alam nyo, later on, yan na yung magiging mahal nyo po. Yung natutulungan mong magbago yung buhay ng tao. Yun kasi yung hindi kayang bayaran ng kahit anong salapi. Mabago mo siya mag-isip. Pag nagbago siya mag-isip, babago yung actions niya, decisions niya, na maglilid doon sa resulta na gusto niya. So, yan yung hindi kayang bilhin. Hindi kayang pantayan ng kahit anong halaga. At yun yung nakukuha natin dito po sa I Am Worldwide compared to traditional business o ibang trabaho sa labas. Dito yayaman ka kapag meron kang mga pinayaman na tao. And bakit ba tayo nandito sa I Am Worldwide? Simply because gusto nating yumaman. So kailangan, tandaan po natin yung perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love what we are doing. So what is ABC? Ano ba yung ABC rule na yan? Sige nga, sino ba nakakaalam ng ABC? Actually, pwede kayong makipag-interact. Pwede nyong i-type yan, no? Sa mga nakakaalam. Para nababasa natin sino yung mga bago pa lang talaga or hindi pa ito alam. Okay? So, A. Yan yung mentor mo. Okay? Ang mentor, upline, iisa yan. Meaning nung upline yung nasa taas mo. Downline yung ikaw yung nag-refer. Okay? So, ano yung meaning ng bridge? Ikaw po. Okay? Ang topic, how to become a good bridge. So, paano ka gagaling? Mamaya, tatakal natin yan. Client, yung invite mo po. Yan yung kliyente mo ng Barley o kliyente mo na gustong gawin yung ating business opportunity. Okay. So, ano yung goal? Paano ka magiging magaling? Okay? So, success is where preparation and opportunity meet. Tingnan nyo po. Ang tawag dito sa ginagawa natin, preparation. Okay? Preparation para later on, pag ikaw po, merong mga kinausap na mga prospects, meron kang downline na gusto mong pamentoran sa mentor mo,
Okay? Prepared ka. Alam mo yung sasabihin mo para makinig sila, 'di ba? So, kailangan natin ng preparation sa bawat resulta na gusto po natin. Kahit yung mga simpleng mentoring preparation yan to rank up, to have the car that you want, to have the income that you want, preparation yan. Okay? So, bridge, your positive thinking, your positive action with positive thinking, pag yan kinumbine mo, ang ibig sabihin po niyan, success. Okay? Magkakaroon ka ng magandang success dito. And at the same time, napaka-important po, especially ng positive thinking. Dahil nagre-radiate yan sa actions natin, sa mga kausap natin, sa mga mentor natin. At kapag tayo, lagi tayong positive mag-isip, puro possibilities yung nangyayari. Pag tayo puro negative mag-isip, nagiging kaduda-duda po yung buhay natin. Opo, totoo yan. Ang taong puro duda, kaduda-duda rin yung buhay. Wala nangyayari. Ba't ganun walang nangyayari? Nakakapagduda naman, masipag naman to, pero ba't walang nangyayari? Kasi negative tayong mag-isip. And being positive sa ating actions at sa negosyo, grabe yung success na pwede mong makuha. Tremendous po talaga. So, if you want to become a good bridge, one of the traits na kailangan nating magawa is magkaroon ng positive thinking at positive action. So, anong connect nun, Mentor Kinix? Mamaya, mas maiintindihan mo po. Okay, so how to be a good bridge? Prepare. Kagaya ng ginagawa mo ngayon. So, kung online ito, number 1, ito part ng pagbe-bridge ha. Kahit po yung pagiging maaga mo, yes, part yan ng pagiging bridge. For example, online, may naset kang client, ang magpe-present si mentor mo. Pag nalaman ng prospect mong 10 minutes pa lang, nandun ka na sa Zoom meeting, 10 minutes before, magmamadali na rin yan. So yung prospect mo, magmamadali rin, papasok na rin kasi alam niyang nandun ka na. Ngayon, kapag hindi late yan, maaga makakapag-start, yung mentor mo matutuwa, mas magiging maganda rin yung presentation kasi alam niya excited ka, pati excited din yung prospect na papakausap mo sa kanya. So sa simpleng pagiging maaga lang sa meeting, online man to o offline, ang laking effect po nun doon sa speaker. Pangalawa, do a camera check. Kailangan maganda yung background mo. Kailangan, kung wala kang magandang background, meron kang in-install or background na image na pwede mong i-prepare sa Zoom mo para kaaya-aya kang tignan. Okay? Para maganda. Wala din distractions. Baka mamaya ang dami dumadaan sa likod mo. Kapag walang background yung Zoom mo, madidistract yung client mo o prospect mo. Okay? And at the same time, ang ino-offer natin, negosyo na bumabago ng buhay. Tapos makikita niyang background mo, may basurahan, no? O kaya naman may pinagkainan pa na hindi pa naliligpit. Yung hindi ba maganda sa mata? So, being a good bridge, kailangan okay yung ating camera rin. So, yung iba ano pong ginagawa? Nag-i-invest sila sa ring light. Kasi minsan yung iba maganda naman yung laptop, okay? Maganda naman yung background, pero yung lighting hindi okay. So, hindi sila masyadong makausap ng prospects nila. Ang hindi ko makalimutan, may kinausap kami ni Mami Flor Mami Flor Duhilag nyo. Prospect siya. Prospect ata o downline niya. Tapos yung camera niya parang sa Soko. Yung scene of the crime operative, pag ini-interview yung mga witness, yung hindi pwede makita yung muka. Parang ganun po, madilim. Tawa ako ng tawa nun. 'Di ba? Minsan ito pa. Meron sa atin na mga pang Pinoy talaga yung kulay, kayo manggi, no po. So minsan pag madilim na yung lighting, tapos kayo manggi yung kulay natin, hindi rin tayo gaanong makita. So kailangan ayusin natin, no? May ring light tayo or make sure na yung tama ng ilaw papunta sa'yo, hindi yung galing sa likod mo. Kasi kapag galing sa likod mo, sa gilid mo, kahit maliwanag, mukha ka pa ring madilim. So, ganun po yan. Hanap ka ng angulo sa kwarto mo o sa meeting area mo na okay yung lighting. Okay? Make sure you have a clear background. Yan. Kita ko na ano na natin yan, no? Na discuss na natin. Kung walang pang background yung Zoom application mo, pwede namang all white lang. Okay? Smart, casual, top. Okay? So, for example, alam mo yung prospect mo, lagi siyang naka-t-shirt, no? Mahilig. Kailangan mag-ano ka, magtawag dito, yung may kwelyo. Pag yung alam mong yung prospect mo laging naka-polo shirt, okay? Alam mo yun yung susuotin niya, mag one step higher ka sa suot niya. O, yan na yung mag-ano ka na, long sleeve. Pag alam mo yung prospect mo, lagi itong naka-long sleeve, kahit sa magpunta, magkurbata ka na.
Ganun po. O sa mga babae po, no, na mga mentors natin, yung mga blazers. Kailangan one step higher ka sa kanila. Tsaka ka na yung magsimple-simpleng damit lang kapag top earner ka na. Oo, yung alam nilang kahit na simple ka lang manamit pero ang laki nung kinikita mo, applicable na yun. Pero sa bago nagsisimula, hindi pa po. Kailangan dress well. Okay? Kasi kailangan mong ma-impress yung mga prospects mo din po. Panglima, have your notes ready. Start learning the IBP. Nung nagsimula po ako sa networking, wala akong alam. Hindi ko ma-present tong negosyo. Tapos hindi naman all the time, everyday andyan yung mentor para mag-present. Pwedeng everyday nandyan si mentor pero may specific time lang. For example, panggabi lang o kaya pang umaga lang pwede. Paano kung may prospect ka ng hapon? Paano mo mapapresentan? Yun na yung tumatakbo sa isip ko. So ako po, ang ginawa ko, hindi pa uso noon ang mga Zoom, YouTube, ginawa ko po voice record sa cellphone. Tapos nagte-take notes ako. Halimbawa, paano yung pag-open mind ng mga prospect? Paano yung mga sinasabi ni mentor sa closing? Nililista ko po yun, tapos nire-review ko. Ano yung mga joke sa presentation, 'di ba? Halimbawa, yung iba nga gumawa lang ng paraan, 'di ba? Nagbenta ng lupa, yung iba nagsangla ng kalabaw, minsan yung iba muntik pa isang layo asawa. Mga ganong klaseng joke po ba ang sinasabi ko. Okay? So you have to learn the I am business presentation very fast. Okay? You have to learn it very fast. The more you learn, the faster you will present. 'Di ba? The faster you learn how to present, mas mabilis kang makakapag-share kahit sa kaninong tao, nasaan ka man o kahit na anong oras. Kapag ikaw, ang dami mo pong napepresentan kasi hindi ka lang umaasa kay mentor mo, sa isang araw ang dami mong makakausap na tao at pag ang dami mo pong nakakausap na tao, mataas yung possibility na maraming mag-join sa business opportunity mo po. Okay? Now, ano pa? Visualize that it's already odds on the spot na nag-pay in na siya. Kailangan ganun yung pakiramdam mo. Yung tipong, alam mo, dito sa grupo natin, ang saya dito kasi ang dami talagang natulong sa atin dito. 'Di ba? Yung product natin, ang ganda. Yung term natin, wag namin. Alam mo yung barley namin, maganda to. So parang ano yun, hindi ako involved na dyan. Ayaw mo ata akong makasama eh. So parang ina-advance mo na, natin. Ganda ng product natin, ganda ng grupo natin, ganda ng sistema natin. Kita mo naman, ang dami nagkakaresulta. Ikaw din at ako yung susunod kasi pareha na nating gagawin or ginagawa itong negosyo. 'Di ba? Kung magtropa kayo, tayo na yung tayo yung magiging unang 2 milyonaryo sa mga tropa. 'Di ba? So, fini-feel mo na kasama mo na siya. Ang tao kasi kapag na-feel nila na part na sila ng organization, kahit medyo nagdadalawang isip pa sila, na-adapt na nila. Parang tinatanggap na ng mind nila na, oh, sige na nga, magpe-pay in na ako, magjo-join na ako. Okay, so assume mo lagi na on the spot na yung iyong pay in. Okay, so yung support sa advisor. Okay, pay attention and listen. Oh, mentor, pay attention and listen. Mute. Huwag kang magtatanong during the presentation po. Kailangan yan kapag wala na yung prospect mo. Kasi kapag nagtanong ka, mentor, ano ulit yung give me 5? Sabihin ng client mo, ano ba to si Kinix? Ba't ako magjo-join dito? Hindi naman niya alam pala yung negosyo niya. Nakakatakot naman mag-join. 'Di ba? Paano ko tutulungan nito? Hindi ko naman kilala yung mentor niya. Parang ganun po yung tumatakbo sa isip. Nawawalan tayo ng credibility sa mga prospects po natin. So, kailangan kapag ang mentor nagpe-present, ang pinaka-support mo, pay attention and listen. Mute. Kapag offline, face-to-face, huwag ka rin magsasalita. Tangu-tangu ka lang. Okay? Support mo lang lahat ng sinasabi ni mentor. Pag nag-joke si mentor, ikaw yung unang tumatawa dapat. Yung tipong hindi pa na babanggit yung huling word, tumatawa ka na. Yung tipong ganun. Okay? Take notes of the client's response. Halimbawa, nagtanong si client. Okay, magkano yung direct referral nga o yung wholesale package commission ng Platinum? Ano mo yun? Ilista mo po yun. Kailangan may logbook ka ng madali o madalas na tinatanong ng prospect sa pagpe-present ng mentors mo. Para napaghahandaan mo po ano yung mga madalas na sagot ng mga prospect para later on, pag mag-isa ka na lang, kaya mo nang gawin,
masasagot mo agad dahil inaral mo na rin kung ano yung tamang answer doon sa mga questions. Okay? Huwag papakausap yung mentor mo, si A, si advisor, hanggat hindi mo siya natiti-up. Alam nyo, promise, sobrang totoo po ito. In years of experience in network marketing, kapag hindi mo na up ng maayos yung mentor mo, hindi makikinig ng maayos sa kanya yung prospect mo. At kapag hindi mo na up ng maayos ang mentor mo, ang hirap siyang mag-explain. Hirap siyang makipag-connect doon sa client natin. Ano ba gusto po natin? 'Di ba? Makinig ng mabuti si client. So kailangan sobrang bidang-bida. Sobrang Jollibee yung upline mo, bidang-bida talaga. Ganun po 'yon. So kailangan pag online man 'yan or face-to-face, tee up agad bago dumating yung mentor mo. Para all ears, all heart yung pakikinig po ni prospect. Okay? At ang presentation nakadepende paano ka nag-bridge. Gaano mo kagaling tini-up yung mentor mo. Alam mo po, yung mentor mo, sa totoo lang pag yan nati-up mo ng sobrang lupit, abay kahit wala pang kotse yan, wala pang rank yan, kahit wala pa masyadong kinikita yan, retails pa lang, daig pa niyan yung top earner mag-present sa energy po. Ganon yung effect nun. So tayo bilang bridge, kailangan maging magaling tayo dyan. Kung hindi pa natin kaya mag-present, kailangan yung mentor natin, bidang-bida po talaga. Sa'yo nakasalalay ang presentation, hindi lang mismo doon sa IBP. Kung paano mo tinahi, sinimentuhan yung daan ng mentor mo papunta kay client. Pag ang kinis niyan, pag planchadong-planchado yan, ang bilis makakonect ng mentor mo po sa client mo. Trust me. Okay? A lot of people, they tend to overlook yung pagiging bridge nila. Kala nila porkit magaling mag-present tong si mentor po, kaya niya na yan eh. Kaya niya nang ma-overpower yung client. Kaya niya nang mapakinig. Pero hindi pa rin. Kailangan maging good bridge tayo. Kasi kung magaling yung mentor mo, ang galing mo din mag-bridge kahit wala kang resulta pa po. Promise, kaya mo yung mapapay in on the spot. Okay? Now, provide information about your prospects. Ayan, marami pa akong hinihingan nito. Kahit mga leader na. Ano background? Okay? So bakit? Paano na-invite? Mentor, ano background po nung kapakausap nyo? Paano na-invite? Kasi very important na makapagbigay po kayo ng details sa mentor mo. Halimbawa, ikaw. Okay, kunwari, example lang po, mentor na nakikinig. Kunwari, invite mo si Mami Flor. Okay? Invite mo si Mami Flor. Kunwari, negosyante siya. Hindi mo binigay kay mentor JC. Yung mentor mo si mentor JC, no? IBP niya si mentor Flor. Hindi mo binigay kay mentor JC yung kanyang details. Ngayon, ang IBP ni mentor JC, pang-employee. Pang-employee. Pati yung mindsetting pang-employee. Sa tingin mo, e-effect po yun sa negosyante? Hindi. That's why it is very important. Why do we need to provide the information of our prospects doon sa mentor na kakausap sa clients natin? Para alam niya yung atake. Paano yung pag-open ng mind ng negosyante? Iba yan. Paano yung bagsakan ng Give Me 5 Just For You pag negosyante? Iba yan. For example, o di ba, pag nag-unlimited 300,000 ka, nakapag Just For You ka sa Jade, hindi mo na magiging problema ngayon yung pampasweldo mo sa empleyado mo, sa mga renta mo. Tama? Kung gusto mo mag-branch out niyang business mo, may pang-branch out ka. Bakit? Kada 4 na referral mo, meron kang 300,000. Sa business industry, di ba, ang tagal kitain yan. Pero dito, matutulungan kita. Ako kakausap. Dito natin i-set up yung meeting place sa negosyo mo. Hindi na tayo hahanap pa ng mga coffee shop. Dito, pwede na. O, di ba, maka-4 ka lang. Ang laki na ng maiipon mo. Matatabi mo na lahat ng kita mo sa negosyo mong ito. Nagigets niyo po? Iba yung atake. Iba rin pag employee. Iba pag OFW. Iba pag estudyante. Okay? So, kaya kailangan nakapag-provide tayo ng good, informative information dun sa mga clients natin papunta kay mentor. Para si mentor po makapag-prepare. Okay? So, type 1 nga po if you are learning, mga men. Sige, inom lang po ako water. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, si Mentor Amy. Hello, Mentor Amy. Ayan, thank you so much, Mentor Luisa, Mentor Jason, Mentor Aryan.
Okay? So next natin, thank you Mentor Vanessa. Yan, ito po yung sample ng format. Thank you Mentor Job. Walang duty ata si Mentor Job ngayon na. Okay, so time, Mentor, ito po, 2 p.m. to 3 p.m. Ngayon, ito. Pero we are blessed no na wala nang masyadong nagsiset ng appointment ng oras na hindi namin alam. Tinatanong muna kami, Mentor, available ka ba ng 2 p.m. to 3 p.m. ng Sunday? Sige. Parang si Mentor Helen kanina. Sabi niya, men, Sunday, 8 p.m. pwede pa help ng closing kung free ka. Free. Sinet niya. Okay? Hello, amazing morning, Mentor Sophia. Mentor Malu, ingat pa uwi. Mentor Rowell, ayan. Okay. So, kailangan bago tayo mag-set ng appointment, tanong natin si Mentor, halimbawa, Mentor Sophia, anong araw ka ba pwede? Para may papakausap kasi ako sa iyo. Sabi ni Mentor Sophia, bukas. Sige, Mens, anong time ka po? Free. Pwede ako ng umaga, ng gabi. Pinapili mo ngayon yung prospect mo gabi. Gabi available si Mentor Sophia ng 8 p.m. ng hapon kunwari, available siya 2 p.m., 3 p.m. Sinabi mo yun sa prospect mo. Okay yung prospect mo. Ayan. Tsaka mo iset yung oras. Huwag ka magsiset ng oras na hindi alam ni mentor mo kasi ang tendency baka mamaya may appointment na pala si mentor tapos bigla kang nag-set. Mentoring yung appointment niya tapos IBP yung sinet mo, hindi mo mape-presentan yung prospect. Ngayon, ito yung tendency. Ang prospect kapag yan nawala ng gana, ang hirap nang mapa-join yan. Oo, yung pag-resked, nawawala excitement po nawawala ng gana. So minsan yung iba kahit na-set mo ng appointment, ayaw na nila. May ibang prospect sobrang arte po na pag nag-resked ka, unprofessional na yung tingin agad sa'yo. May mga ganun. So, ayaw nila ng ganun di ba? So, meeting venue, ano ba yan? Face-to-face ba yan? O Zoom? Okay? So, ano yung name niya? For example, Juan de la Cruz. Ano yung background? Ito, employed, businessman, retired na ba? OFW. Lalaki ba yan o babae? Ito, very important din to. Opo. Minsan kami ni Mentor Shane nyo, pag ang prospect babae, umaayaw ako. Opo. Umaayaw ako minsan kasi ang sinasabi ko sa kanya, mas makaka-relate sa iyan kasi babae yan. So, mas ikaw yung mag-IBP dyan. Ako dun sa lalaki. Para makarelate sa akin. Yung mga ganon. Kung couple kayo. Pero kung isa ka lang, bawal tayong mamili. Okay? So kami, meron lang kaming option na ganon kasi dalawa kami. 'Di ba? Anong edad na yan? Okay? Way of inviting, ano ba yan? 2 products or business opportunity? Kasi kapag business opportunity, more on ang ibobomba ni mentor yung mga resulta. Okay? Kasi ang gusto pa ng client mo, kumita Tama? Kapag produkto, ang bobombahin natin, puro product. Okay? Testimonials ng products. Tapos nag-i-invite pa yan ng mga special guests. Halimbawa, sila Mentor Ed, di ba? Si Lolo Ed ko. O kaya si Mentor Helen, Mami G, Espino. Di ba? Ang lulupit ng mga testimonial nila. So, pag yung client, more on product side, pwede nyo invitein sila para lutong-luto po talaga. Ano alam niya? Online business ba yan? Health and wellness? O wala siyang idea? Kailangan ini-state yon. Sino magtotalk? Halimbawa, si Mentor Kinix Silen. Sino nag-invite? Si Mentor Felisa Joy Morales. Okay? So, ano yung relationship mo sa kanya? Cold ba yan o warm market? Pag sinabing warm market, ayan yung mga kakilala mo. Pag yung cold market, yan yung hindi mo masyadong kilala, pero kilala mo, or kakilala lang, or yung totally hindi mo po kilala, nakilala mo lang online, sa Facebook lang. Okay? Now, yan yung example ng format ng information po natin. Sample scripts before mentor goes on cam. Bago mag-on cam si mentor, ayan, thank you for your time today. Alam mo, kinig lang tayo sa mentor o partner ko kasi siya yung tumutulong sa akin sa negosyong to. Alam mo, sobrang dami niya ng taong natulungan, ang dami niya ding OFW yung napag for good na sa Pilipinas. May mga natulungan na siyang magmilyonaryo, makabili ng mga sasakyan nila, natulungan makapag-expand ng negosyo, o kahit student pa lang, nakabili na ng car kahit nag-aaral. 'Di ba? In spite of her o his busy schedule, tinutulungan niya kaming mag-grow sa business na to. Na mag-grow itong business ko now. Okay? So once magustuhan mo yung i-share namin sa'yo, isa rin siya sa pinaka may malaking maitutulong sa'yo dito. I'm sure of that kasi ako natutulungan niya. At yung mga nakilala ko
na natulungan niya rin. Apakadami na. O, di ba? Pag ganun yung linyahan mo po, tono mo, which is hindi ka naman nagsisinungaling kasi nagagawa naman ng mga mentors niyo po yun. Di ba? Makikinig o makikinig, wala siyang choice. Makikinig siya. Talaga, marami siyang napag-for good na OFW. Ang mga OFW sa abroad, ang lalaki ng kita, di ba? Napag-for good niya. Ibig sabihin, malaki kitaan dito o malaki talaga yung maitutulong dito. Talaga, estudyante, natulungan niyang makabili ng kotse. Wow, grabe ang aga nun. Ako nga, ang tagal ko na sa trabaho, wala pang kotse. So, mukhang maganda talaga to. Sige, pakikinggan ko. O, 'di ba? Yung mga ganyan. Okay? So, do's and don'ts. Ano yung mga do's and don'ts? Number 1, okay, na mga do's, use power words. Okay? Ano yung power words? So, ang mga power words, sa totoo lang, hindi ko naintindihan tong nilagay nila Mentor Eds dito. So, hindi ako mag-iimbento. Okay? Pero ang alam ko pong mga power words na yun nga, yung mentor ko, sobrang daming natulungan. Sobrang dami ng taong na-transform yung life, nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng millions, nakapagpa-rank up. Okay? So, yan yung mga powerful words based sa mga trainings na na-attendan ko before. Pero itong nasa slides na to be honest, hindi ko alam yan. Okay? So, introduce C to A. Okay? Ito ay crucial. It requires na marami kang kakilala sa office. Okay? O may kilala kang mga crosslines mo. For example, sige po, ang client mo ay nagtatrabaho sa mall. Sa mall. Okay? Alam niyo po yung mall? Sino na po nakapasok ng mall? Okay? Sino ang magandang i-introduce mo sa kanya? Or pwede mong gawiting sharer after ng presentation? Si Mentor Luisa Rantayo, Mentor Loreline Torres. Okay? Pwede mo silang sharein ba't sila nag-join? Ano yung nakita nila sa I Am Worldwide? Para makarelate siya. Na bakit kahit busy siya, sa mall siya nagtatrabaho, nagagawa pa rin nila yung negosyo at kumita pa ng extra. Ngayon, kung halimbawa, occupational therapist siya, o di ba yung mga nasa hospital nag-work, o kaya yung mga ganon, professionals, sino pwede mong invitein o pakilala sa kanya? Si Mentor JC Campita, tsaka si Mentor Aryan. Pwede mo ring ipakilala sa kanya si Mentor Flor. Paano yun? O, halimbawa si Mami Flor, busy. Mami Flor, may invite kasi ako. Kapareha mo sa hospital din nag-work, nasa medical field din. Pwede ba kita invite? Ang oras ng IBP namin 2 p.m. to 3 p.m. ng bukas. Kung pwede ka, mens, baka pwede mo akong help. No, share ka lang. O, ganun. Kailangan, ma-match mo siya dun sa background niya, sa mga kakilala mo, na ganun din yung background noon. Kung student po yan, pakiusap nyo dun sa mga estudyante na ginagawa yung I am ngayon or sa mga student nung nag-start sa ganitong business kagaya ko. Okay? So, alam ko kasi yung mga kiliti ng mga estudyante kasi doon po ako galing. Ngayon, kapag naka-relate yung prospect mo doon sa pinag-share mo po, ay nako, kahit walang pera yan, magagawa niya ng paraan. Kasi ang tao nga di ba, bakit nangungutang minsan, pambili ng cellphone, gadget, 'di ba? Pandagdag. Kasi alam nila kung ano yung makukuha nilang specs, features nung gadget na makukuha nila, na mabibili nila. Tama? Ganon din sa negosyo. Bakit yung ibang tao, tingnan nyo po walang pambili ng kotse. Anong ginagawa? Utang, financing. Tama? Bakit nila pinapa-finance yung kotseng gusto nilang bilhin? Kasi alam nila magbibigay sa kanila ng komportabling pagko-commute yon, yung kotse, kahit saan sila pumunta, pwede na, hawak nila yung oras nila, mas kasakay nila yung pamilya nila, ang dami nilang nakikitang benefits Tama? Ngayon, ganun din po sa pagmamatching or mirroring ng mga clients natin dun sa mga cross-line o business partners natin na same ng background nila. Na eto, si Mami Flor, grabe, part-time, kumita more than 2 million. 'Di ba? Sama mo pa yung mga produktong nabebenta niya, siguro nasa 4 to 5 million na kinita niya. Tapos naka BMW sports car. Ay, ang ganda pala ng pwede kong makuha dito. 'Di ba? Sige na nga, gagawan ko ng paraan, pangungutang ko, panghihiram ko, swipe ko nga sa credit card. Tama?
Are you learning? 'Di ba? So, help your A connect to C. Make sure that your client's info is saved on your team calendar. Okay? So, asan na ba yung drawing namin? Andun pala, ang layo. So, meron kaming whiteboard ni Mentor Shane. Buong buwan nakasulat doon. Yung buong 3 weeks, bakante. Yung buong 3 weeks, occupied na po yan. Itong Feb. Yung last week na lang yung wala pa kaming schedule ng Feb. So, nakasulat dyan, sino yung mga to follow up naming mentoring, mga training, sino yung mga kakausapin na nagsabi sa page namin na magme-member o pupunta ng office, meron kaming naka-ready po na ganon. So, para hindi mo makakalimutan. Pwede rin sa cellphone mo, calendar, tapos may alarm. Okay? Be a great support by nodding. Nodding, pagtungo sa cameraman yan o face-to-face. Yung nag-a-agree ka, ibig sabihin niya, nag-a-agree ka po sa sinasabi ni mentor mo. Alam mo, sa power of nodding lang, ang dami nang nakapagpa-pay-in dyan. Po, yung talagang naniniwala sila sa sinasabi ng mentor, nag-a-agree sila. Tapos yung prospect nila, dahil nakitang nag-a-agree sila, pati yung prospect, pag may sinabi yung mentor, napapatango na rin, nagnanad. Tama? Ano yung effect nun? Nodding lang ba yun? Pag-support lang ba? Hindi. Alam mo, ang prospect mo, pag yan, nagnanad na rin, sumusupport sa mentor mo, yung mentor mo mas nagiging yun. Kumbaga nagiging, parang nagkaka-booster siya na mas galingan pa. Kasi nakikita niya yung prospect, umuo na eh, nag-a-agree na sa kanya. So, nagsimula yon dahil sa pagnanad mo. Kinaya ka ng prospect mo, nagkaroon ng malaking effect ngayon kay mentor mo. Mas ginanahan siyang mag-present. Mas ginalingan niya. Pag mas magaling ang presentation, mas mataas ang chance ng pay-in. 'Di ba? Ang sisimpleng bagay pero grabe yung power nila. 'Di ba po? So, wag natin siyang ine-neglect. Minsan, ang sinasabi pa natin, bukod sa pagnanad, yung pagtango, 'di ba? Tama eh. Tama talaga eh. Yung mga ganun. Bawa sinabi ni mentor, kailangan hindi lang isa yung source of income natin. Kasi paano, kapag nagkasakit tayo, edi no work, no pay. Bigla ka mag-a-agree sa gilid. Tama eh. Buti na lang, nag-IM ako. Mga ganun. Opo. Ganun din. Hindi lang sa mentor mo, kahit team activity ng MVP, okay? May nag-share sa harapan, sigaw ka, tama eh. Palakpak ka. Para buhay na buhay. Para kapag may invite ka, talagang grabe yung energy na napapasa sa kanya. Kung wala kang invite, bigay mo pa rin. Todo mo pa rin. Para yung may mga invite, masuportahan mo din. Natutulungan mo sila. Sa simpleng pagpalakpak, simpleng pagsabi mo na, tama eh. Yung mga ganun. Buti na lang may I am worldwide. Buti na lang nag-I am tayo. Buti na lang nag-I am ako. Yung mga simpleng ganun, sobrang powerful nun. Share lang. Okay? Yung pagte-training, minsan kasi iba, sige nga, Mentor Jason, share ka nga. Share ka naman, bakit ka nag-join? Pwede bang share mo sa kanya rin yung product testimonial mo? Ako si Jason De Guzman. Ay, grabe, sobrang ganda ng I Am Worldwide kasi ganito, ganyan. Nag-training ka na. Ang dami mo nang shinare. Tumagal na, humaba na, hindi na nakapag-closing si mentor. So, basic lang yung i-share mo. Ba't ka nag-join? Ano yung natulong sa'yo ng product? Bakit? Ano yung gusto mong makuha in the future na nakita mong possible mong makuha talaga? Okay? So, pay close attention to the conversation. Be an active listener. Ayan, marami dito. Kahit di nyo aminin, okay lang. Pag ang mentor nag-IBP, nagpe-present, o kaya naman nagme-mentoring, 'di ba? Nagse-cellphone, hindi masyadong nagpe-pay ng attention. So, that is one of the big disrespect na pwede nating gawin dun sa advisor natin, sa mentor natin. Kailangan pag siya nagpe-present, wag kang mag-phone. Kasi mahawa yung kaklasmate. Tuloy, feeling ko estudyante pa rin ako. Mahawa yung client mo. Baka mag-cellphone na lang din habang nagpe-present si mentor. O kaya naman yung downline mo, nakikita ka, nagpe-present mentor mo, naka-cellphone ka lang. Siya rin, hindi na nakikinig. Nagsa-cellphone na lang. Tsaka ka na mag-cellphone kapag kaya mo nang mag 1 million per week. Hanggat hindi pa, respect the training, respect the presentation, respect the mentor who is the one helping you. Okay? Be an active listener. By paying close attention, nakikita ng prospect mo, nakikita niya yung respeto na meron ka sa mentor mo. So siya rin, ire-respect din niya yung mentor mo. Monkey see, monkey does. Okay po? Are you learning? Turn on your camera
all throughout the IBP. Oh, yan. Marami pa rin ganyan, no? Nagpe-present yung mentor nila. Pagod na pagod yung mentor nila. Tapos sila, naka-off cam, nakahiga, nagse-cellphone. Alam mo yun? Yun na nga lang yung support na pwede mong ibigay ka mentor. 'Di ba? Hindi pa natin magawa. So, respect your mentors. Respect them kahit gaano pa kayo ka-close. Pag negosyo, negosyo. Alam mo yung boundaries, limitations na pwede mo lang gawin. Kailangan mapakita mo yung respect sa kanya, sa kanila. Okay? So, turn on your camera. Baka mamaya yung prospect mo gayahin ka. Off na nga lang din ako ng camera kasi ito namang nag-invite sa akin ng tropa ko, naka-off eh. Eh, nung pag-off ng camera, ano nangyari? Wala na. Kumain na, nanood ng TV, 'di ba? Nag-scroll sa Facebook. Eh, ang ganda pa naman ng IBP, hindi niya napakinggan. Pagtapos ng presentation, ano mangyari? Hindi magpe-pay in. Bakit? Hindi niya naintindihan eh. Hindi niya naintindihan yung ganda ng barley. Hindi niya naintindihan yung ganda ng kitaan. Bakit? Nagsimula sa'yo. Tama? Kaya maganda, bago pa lang mag-present, sabihin mo sa client mo, kung Zoom man yan, uy, turn on camera lang tayo kasi sobrang special talaga nitong taon na to. Oh, ayokong masayang yung oras niya kasi matutulungan na talaga tayong dalawa. I'm sure of that. Turn on. Kasi kapag naka-turn off ka, naka-turn off din yung client mo, do you think mabibigay ng mentor mo yung best presentation niya? Hindi. Bakit? Wala siyang kausap eh. Tama? Kaya nga, yan, na-appreciate ko yung mga naka-on cam natin ngayon. So, hindi ko lang makita lahat, no, kasi masyadong maliit lang sa screen. Ang nakikita ko dito si Mami Floor. Ayan, nakaupo sa kanyang napakamahal na sofa. Men's pag luma na yan, padala mo ng Pinas. Biro lang. Okay, don'ts. Ano yung mga don'ts? Don't interrupt your mentor while he is presenting. Okay? Ito, IBP and during mentoring. Pag member na yung prospect mo. Kung si mentor nagsasalita, siya lang muna. Kung si mentor yung nagko-closing, siya lang muna mag-closing. Kasi ibibigay naman sa'yo ni mentor later on yung spotlight para ikaw naman yung makapag-share. Okay? Never build up your prospect. Paano yan? Mentor, alam mo, grabe. Grabe, nahanap ko na yung agila ko. Ito na talaga yung magpapasabog ng grupo, magpapadiamond sa atin, mentor. Alam mo kung bakit? Itong kliyente ko, napakayamang negosyante. May yate to, may helicopter to, meron tong dealership ng mga sasakyan. Diyos ko, napakayaman talaga. Nakatira yan sa Forbes Park. Bahay niyan, 300 million. 500 nga eh. Alam ko kasi 300 million sa Forbes Park. Napakaliit pa eh. Eh, yung mentor mo, ako, undergraduate. 'Di ba? Hindi nakapagtapos. Emerald pa lang. 'Di ba? Kalahating milyon pa lang per month yung kinikita. Ano maramdaman ko? Tama? Kung baguhan ako, ma-intimidate ako. Tama? Ma-intimidate ako. Pag na-intimidate ako, kinabahan ako, napangunahan ng takot, ng duda sa sarili, kasi magpe-pay-in pa ba to? Kaya pa ba nitong mag-join sa ganito? Eh, napakayaman na nito. Ang dami nang tumatakbo sa isip ko. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. So, hindi ko mabibigay yung best presentation. So, never build up your prospect. Kailangan si mentor mo bida. Alam nyo, kahit sobrang yaman pa po nung in-example ko, kahit may 500 million na bahay yon, kunwari lang, totoong tao yon, kahit may yate yan, may helicopter, may dealership ng mga sasakyan, mas maganda pa rin yung negosyo natin. Paano yun, Mentor Kinix? Ang yaman nga nun. Hindi. Mas maganda yung negosyo natin. Bakit? Doon ba? Kaya ba niyang payamanin yung mga empleyado niya? Kaya niyang pakitain ng 3 million per week later on? Kaya niyang bigyan ng 2 million na unilevel? Hindi. Yung mga tao doon, hinahire niya, siya lang ang yung mayaman. Yung mga tao niya, fixed lang yung sweldo. Eh dito, yayaman ka pag meron kang pinayaman. Ano mas maganda? Yung negosyo niya, negosyo natin. Tama? Kaya huwag ka ma-intimidate sa mga mayayaman tao. Kahit anong taas pa ng posisyon niya sa trabaho. Kasi mas mataas ka pa rin. Hindi mo palang nararating yung ganong level. Level nila mentor me, mentor nila mentor pitch. Pero tumuloy ka lang, doon ka rin papunta. Huwag ka lang hihinto, doon ka rin papunta.
ang dami mong mababago ang buhay. Yun yung pinagkaiba natin sa mga malalaking negosyante sa labas. Yayaman tayo pag pinayaman natin yung mga taong nagtiwala sa atin. Kapag inuna natin yung kapakanan nila, kapag mas tinulungan natin sila, pangalawa na lang yung matutulungan mo rin yung sarili mo kasi automatic na yun. Kaya nga ang heart set natin dapat, heart set, hindi yung basta kumita ka lang. Kung hindi matulungan mo yung mga downlines mo, yung grupo mo, matulungan mo sila. Kasi kapag ang puso mo nasa pagtulong, kahit mahirapan ka, hindi ka hihinto. Pero kapag ang puso mo nasa pera, mahirapan ka lang ng konti, quit ka na. Maraming ganun. So, ang dami ko nasabi, no? Sorry ina-expound ko lang para maano nyo po. Okay? Mawala yung takot nyo sa mga matataas na tao. Okay? Mas maganda yung negosyo natin. Kasi ang negosyo natin, kaya kang pakitain 150 million to 15 billion per month kapag sobrang laki ng organization mo, unilevel alone. Up to 10th level ang unilevel natin. Kinumpute na ni Press AM yan. Pwede tayo kumita ng 15 billion per month kapag sobrang dami na ng product users mo po. Anong opportunity yung kaya kang pakitain? Nang ganun. 14 ways to earn pa tayo. Tama? So, wag ka matatakot. Wag ka matatakot sa mga prospect na mayayaman. Okay? Don't edify your mentor in front of your prospect. Para sa akin, case to case. Pwede mong, ang recommended talaga, edify or tee up your mentor bago sila magkita ni prospect. Pero pwede rin na in-edify mo na si mentor mo, tini-up mo na bago siya dumating, tapos pagkarating niya, pwede mong ulitin yung sinabi mo sa prospects mo. Ano yung help nun kay mentor? Mas nabubush siya, ay, ang ganda ng pag-tee-up sa akin ng business partner ko. Sige nga, ginaganahan ako lalong mag-present, gagalingan ko talaga kasi ang galing nitong mag-tee-up. Kaya para sa akin, case-to-case basis to. Okay? Minsan, ako, in my experience, I want to be honest with you, mas gusto ko yung ine-edify ako sa harap ng prospect para naririnig ko kung paano siya mag-tee up at kung maganda ba yung tee up niya sa akin. Depende siguro sa tao. Okay? So, mas maganda kung mas maaga mong ma-tee up si mentor. Don't tee down your mentor. Okay? So, halimbawa ako yung mentor mo. Sabihin mo sa prospect mo na mayaman. Itong mentor ko, ano yan? Tawag dito, emerald pa lang yan eh. Hindi pa yan diamond. Hindi pa diamond yan. Okay. Wala pang masyadong ano yan. Wala pang masyadong mga awards. Yung mga ganun ba? Pero magkakaroon din yan. Yung ganun. Hindi naman nangyayari yan. Bihirang-bihira. So, isa yan sa mga don'ts. Okay? Don't use hype to create interest. Ano yung hype? Yung ine-exaggerate mo ng sobra yung mga bagay-bagay. Oo. Halimbawa, grabe, itong mentor Kinix ko, naka-supercar yan. Hindi naman supercar yung kotse. Sports car lang. Tama? So, may ibang tao, alam yung mga ganun. Nako, ito, grabe to. Meron na yung house and lot. May property na yan. Wala pa naman, condo pa lang yung nabili sa IAM. So, wag mong i-exaggerate. Kasi yung hype, nawawala yan. Hindi nakakapag-sustain yung hype. Kung ano lang yung totoong resulta ng mga mentor mo, yun lang yung sabihin mo. And be proud. Okay? Bakit? Halimbawa, yung resulta namin, sobrang layo nun kumpara sa mga tao sa labas. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, 3 taong resulta pa lang eh. Tama po? So, kahit na mas mayaman yung prospect mo, mas maging proud ka. Kasi dito, yung mentor mo, 3 years pa lang niyang ginagawa at yung mentor mo may natutulungang umasenso, kumita, mag-million. Kaya niya narating yung success na yon. Yung prospect mo ba, may natulungan na yung kamag-anak niyang mag-milyonaryo? Kaibigan niyang mag-milyonaryo? Wala eh. Bakit? Iba yung negosyo niya sa ginagawa ng mga kamag-anak at kakilala niya. So, sino mas mataas? Ano ba yung purpose in life? Ano ba yung nakasulat sa Biblia? Tayo ay ginawa para sa isa't isa. Para magtulungan. Yung networking, nakakatulong tayo sa maraming tao? Sa kalusugan, oo. Sa pagkita, lalo na. Ano mas maganda? Ano yung mas malupit yung ginagawa? Yung mentor mo o yung prospect mong mayaman? Yung mentor mo. Yung prospect mong mayaman, kaya ka ba niyang ipag-present, ipag-IBP?
Wala lang kasi gusto ka lang niya tulungan. Hindi. Tama? So, nagigets niyo naman yung point ko, no? Gusto ko lang mabasag yung fears and doubts natin kapag mayaman yung kausap. Okay? Kaya pinauulit-ulit ko po ang example yan. Don't call each other mentors. Okay, ayan. So, wag mong tatawagin yung mentor mo sa first name niya. Oh, ito si Flor. Oh, di ba? Ito si Flor, siya yung mag-explain sa'yo. Hindi. Treat your mentor with respect. Oh, nangyayari to sa mga magko-close, mga kaibigan, mag-best friend, sabay nag-join. Nauna ng one day yung best friend niya, ayaw niya tawaging mentor. Anong mahahawa sa mga downlines? Tama? Mentor, ay ano lang din, yung first name lang din, Flor. Okay? So, pwede kayong magtawagan pag kayo-kayo lang, pag kayong dalawa lang, magtawagan kayo sa pangalan. Pero pag may client ka, may downlines ka, mentor, kahit gaano mo pa-close yung tao. Tingnan niyo si Mentor J, si Mentor Aren, anong tawagan nila kapag kasama nila ang grupo nila? Ayan, Mentor JC. O pag si Mentor JC, natawag niya, Mentor Arian. Tama? Ganun din po 'yon. Okay? Para makasanayan ng grupo natin. Don't sell your mentor or ask your mentors about the business. Ayan. Okay, wag kang magtanong kasi baka pagkamalang kang walang alam. Kahit wala ka pa talagang alam dahil bago ka pa lang. Okay? Mawawalan lang ng tiwala yung prospect mo sa'yo. So, understood na yun, no? So, bawal tarsier mode. Okay? Yung tarsier mode, yung walang reaction, nakatitig ka lang. Nakatitig ka sa kawalan. Iniisip mo ano yung ulam nyo mamaya. Iniisip mo asan yung jowa mo. Baka mamaya, di ba? Nasa gimikan, 'di ba? May nakilalang iba. Tapos na 'yun. Wag ganun na. Okay, kailangan present ka. Hindi lang physically, but mentally dun sa presentation. Ibig sabihin, lahat ng kailangan mong gawin to support your mentor, okay? To support your mentor sa presentation, gawin mo. Okay? Mamaya may bonus ako. Paalala nyo po sa comment section, ano yung bonus? Okay? Type nyo mamaya bonus. How to be a good advisor naman. Okay, ngayon ko na sasabihin yung bonus. Kasi advisor na tong topic eh. Yung bonus is, alam mo ba, pwede mo i-tee up ang building. Yung office. Eto, halimbawa, kausap ko yung prospect ko, pare. Kita mo naman, grabe, no? Ang ganda ng opisina dito, ang ganda ng mga TV, ang ganda ng mga upuan. Alam mo kung magkano nagastos ng IM Worldwide dito? Grabe, million-million yan. Bakit? Ginawa niya yan para meron tayong magandang opisina. Para pag may mga guest tayo, invites tayo dito, later on, may impress opisina pa lang. Alam mo, masarap dyan, wala tayong nilabas na pera. Pero yan yung benefits na meron tayo. Kahit yung simpleng office, pwede mo i-tee up. Ano pa? Yung guard nga tinitee up ko yun noon. Bakit? Yung prospect ko, punta kami ng office. May guard. Sabi ko, pare, ayos ba? Ano yung ayos? May security guard ako. Yung negosyo ko, may security guard. Ang masarap, hindi ako yung nagpapasweldo dyan. Ang sarap ng ganun, tama? Yung mga ganun. Kotse. Nakita mo, kotse. Ando si Mentor Peach. Kunwari, yung Lambo niya nakapark. So, grabe. Alam mo, ito, nabili lang yan 4 na taon. Lamborghini. Ang background niyan, anak ng karpintero yan, anak ng teacher. Nag-scholar lang yan sa UST para makakolehiyo doon kasi wala silang pera. Pero dito, ginawa niya yung negosyo IM Worldwide 4 na taon lang. May Lamborghini na yan. So doon pa lang, what? Ano yun? Paano yun? Ganun yung nasa isip ng prospect mo. Sumasabog na yung utak nila. Yung paakyat ka pa lang ng opisina, ang dami mo nang na-tee up. Opo. Totoo yun. Ganon kami. Wala akong kotse eh. Nung nagsisimula ako, wala akong kotse. Ano titee up ko? Kotse ng mga kakilala ko. Kasi ang binibenta mo yung possibilities, yung pwedeng mangyari sa kanila. So kahit yung mga nakaparada sa opisina, nakasave na picture sa phones mo na mga car result, pwede mo yung gamitin pang tee up. Alam nyo, ang network marketing, paano siya na-tee up sa akin? Walang kumausap sa akin. Paano yun, Kinix? Na-tee up yung networking, walang kumausap sa'yo? Oo, wala. Nakita ko lang sa post sa Facebook, may GTR, may Camaro, may Mustang, may Porsche. Nakasulat lang dun sa post na yun. Ano siya page siya page.
Walang nakasulat na pangalan ng tao, as in page lang. Na gusto mo ba ng ganito, ng ganyan, kahit na ganito yung background mo, hindi ka nakapag-aral, na-attract ako. Doon ako nag-inquire. Picture lang yung nakita ko, resulta. Doon ako nag-inquire. So, kaya yung pagpo-post ng sports car, alam nyo, nagiging good bridge po kayo dyan sa mga clients nyo. Lalo na kung may kakliyente ka, nakagaya ko, mahilig lang sa kotse, kaya na-attract. May mapapapiin kang mahilig sa kotse. Pag mahilig sa kotse, tingin mo, product user yan o network builder? Magne-network building yan. Tama? So, kaya kailangan yung mga resulta na titiap natin sa mga Facebook wall natin. Okay? So, ano pa yung tinitiap ko? Product. Kapag ayaw ng invite, ayaw ng benta-benta, o kaya naman, ayaw yung nagre-refer, ayaw ng networking side, o product. Alam mo, itong product na to, kaya niyang ibenta yung sarili niya. Ganun yung na-experience ko po ngayon. Ito, real testimony rin to. As of this January, last January, ang daming nag-pay in sa amin ni Mentor Shane. Hindi namin ini-invite. Nakasubok lang po ng product. Ang daming testimonial sa Facebook nagkalat, ang hinahanap nila, legit distributor. So kahit hindi ka magbenta, basta alam ng tao, ikaw yung distributor na legit, may mabibenta ka. Kahit di ka magbenta, share mo lang yung testimony mo. Ano yung nangyari sa health mo nung umokay ka sa barley. Kahit hindi mo alokin, bumili yung kaibigan mo, pwedeng bumili sa'yo yan. Doon pa lang kaya mo na bawiin yung puhunan mo. Dito. Di ba? Lahat natitiap mo. Lahat kaya mo itiap. Baka mamaya kahit yung Christmas tree sa office, matiap mo. Sa sobrang lupit mo, no, lahat tinitiap mo, na pati yung tissue sa CR. De, biro lang. Kumbaga, kailangan lang natin gumaling sa pagtitiap para kahit wala ka nung kotse, bahay, income, 'di ba? Rank, matitiap mo yung mga rank ng mga kakilala mo, yung mga resulta nila. Anong gusto mo? Panoorin mo kung magkaganyan o sabay tayo. Kasi mas masarap kung sabay tayo. Tama? Sabay tayo bibili ng car. Sabay tayong bibili ng bahay at lupa. Tropa mo. 'Di ba nagde-daydream na kayo? Binebenta mo na sa kanya yung idea na mangyayari sa inyong dalawa. Kasi kung nangyayari sa kanila, sigurado ako mas mangyayari sa atin. Tapos magkasama pa tayo, magtutulungan tayo. Yung mentor natin, tutulungan pa tayo. 'Di ba? Imagine may advantage natin. Pag ganun, ay wala. Pay in yan. Kahit walang pera yan, mangungutang yan. Tama? So, people buy based on their emotions. Okay? So, how to become a good advisor? Ikaw naman as a mentor. Syempre hindi dapat yung business partner lang natin yung ginagalingan. Kailangan tayo as a mentor, galingan natin. Dalawang klase ng tao ang meron sa networking. Kumikita at yumayaman. Yung kumikita, yan yung pabenta-benta lang ng produkto. Ang yumayaman, yan yung mga taong nagtuturo. Anong gusto mo? Yumaman o kumita? Magkaiba yun. Kung gusto mo yumaman, later on, dapat maging good advisor ka, magtuturo ka. Okay? Parang ganito po yung ginagawa namin ni Mentor Shane nyo. Okay? Type 1 nga po, if learning. Sorry, minom lang ako water. Para makita natin sino pa ang mga buhay at gising. Amazing morning. Ayan, thank you so much mga mentor. Okay, how to become a good advisor? Build rapport. Connect with client. Okay, halimbawa, si mentor, ang kliyente ko, si mentor, saan na ba yung, ayan, si mentor Venus, andito siya, naka-plugin siya. Okay, bago ako mag-start ng presentation, hindi ako pwedeng magbagsak agad. Hello Venus, I'm Kinix De Leon. By the way, one of the top and legit distributors ng I Am Worldwide. So, ang pag-uusapan natin, how to earn big while at home, no? So, ganito yan. Ito yung pay-in. Ito. Hindi ganon. Kailangan, kilalanin mo muna yung prospect mo. Alamin mo ano background niya, saan siya nagtatrabaho. Kahit alam mo na yung background kasi sinenda ng downline mo sa'yo, alamin mo pa rin. Connect ka pa rin. Pag ang prospect kasi, nakaramdaman niyang interested ka sa kanya or sincere ka sa pagkilala sa kanya, mas magiging mas magiging connected siya sa'yo. Mas willing siyang magsalita, mag-share ng sarili niya sa'yo. Kasi nakikita niya, hindi lang business yung gusto mo, kung hindi yung makilala mo rin siya. Okay? So, background niya,
Gaano na siya katagal sa abroad, tama? Okay, ilan na yung anak niya, ilan na yung asawa niya, ay asawa isa lang pala yon. Ilan na yung anak niya, no? And ano yung mga long-term goals niya later on? Saan ba siya nahihirapan na aspect ngayon in life? Bakit? Ba't kailangan mo yun? Kailangan kasi lumabas ano yung mga reason why ng prospect mo. Bakit sila nagtatrabaho? Bakit yan nag-aaral kung estudyante? Bakit yan nagnenegosyo kung negosyante? Bakit yan nag-abroad kung OFW? Ano yung long-term goal? Lahat tayo may goal. Hindi natin gagawin ng isang bagay kung wala tayong goal. Kailangan mong alamin ano yung goal niya. Reason why niya sa buhay. Bakit? Doon mo malalaman ano yung atake o yung way ng pag-present mo po, pagbagsak mo nung I am business presentation at pag-handle ng mga objections. Bawa sinabi, gusto ko sana, kaso pag-iisipan ko muna. Kanina nabanggit mo, gusto mong makaipon, gusto mong makapag-for good agad para makasama mo yung anak mo, para every time nag-graduate siya, andong ka sa stage. Pag birthday niya, kasama mo siya, makapag-celebrate kayo. Gusto mo makasama siya, di ba, ng Pasko at bagong taon. Sa tingin mo, kung hindi mo gagawin itong negosyo na to, magagawa mo ba yon ASAP? Di ba, matagal ka na kasi dyan sa abroad. Hindi. Oo nga, no. Oo nga, hindi ko magagawa yon. Sige, mag-join na ako. Nagamit mo yung reason why niya pang close deal sa kanya. Are you learning? Di ba? Kaya kailangan, sa pagbibuild ng rapport, dyan tayo matagal. Actually, mas matagal po akong mag-rapport kesa dun minsan sa presentation. Kailangan alamin ko muna yung prospect. Kailangan maging komportable muna ako sa kanya, maging komportable po siya sa akin. Kapag ang prospect mo nakaganto pa, yung anong tawag dito? Yung naka-close arms pa, hindi pa ready makinig yan. Pero kapag yan, yung nilagay niya na yung kamay niya sa lamesa o parang gumanto siya sa iyo, kagaya ng ginagawa ko po sa camera, yung parang from nakaupo, gumanon siya, ibig sabihin nun, ready na siyang makinig. So, pwede ka nang mag-start ng presentation. Okay? So, sa pagbibuild ng rapport, sinishare mo din dito yung sarili mo. Ano yung struggles mo noon? Halimbawa, ako. Actually, sa totoo lang, no, kaya ako nandito rin sa negosyong ito, kasi na-experience ko yung yung trabaho naman tayo ng trabaho. Yung ang sipag naman natin. Ang problema lang yung sahod. Doon ako nahihirapan. Kasi at the end of the month, madalas kapos, minsan kulang, 'di ba? Tapos syempre pag kulang, nauwi ako sa utang. Dahil may utang ako, kailangan ko magtrabaho, kumayod na naman para may pambayad. Tapos ayan na naman yung mga bills, 'di ba? Hindi natatapos yung mga bayarin si Judith. So, ano mo yun? Parang paikot-ikot na lang yung buhay ko. Walang nangyayari. Walang naiipon. Nagkakaroon pa ng pamilya, mas bumibigat pa yung responsibilidad. Hanggang sa, alam mo yun, napapagod na ako na parang, ano na, trabaho ko ng trabaho, ba't ganun pa rin? Ba't kulang pa rin? Ba't kahit magkaroon ng emergency sa pamilya, wala akong mabubunutin? Di ba? Parang nagsishare ka, yung prospect mo, oo nga no, oo nga no, ganun din ako ah. Nire-ready mo na siya makinig. Kaya ako, ginawa ko, dinagdag ko tong negosyo. Mamaya pag-usapan natin, ano yung naitulong nito sa akin, paano ka rin namin matutulungan. Pag gano'n, na-excite na si prospect, na-excite na. Di ba? Hanggang sa tumutulo na yung laway niya, gusto na niyang makinig. Ano ba yan? Sige na, i-present mo na. Okay? So, build rapport. Okay? Relate to the client. Yan, ask general questions and not too personal questions. So, ayan, yung mga general questions, no? Saan ka nagwo-work? Gaano ka nakatagal dyan? 'Di ba? Yung mga ganun lang. So, na-experience mo rin ba yung minsan wala tayong bayad sa overtime, OTT, yung mga ganun ba? General lang. Okay, wag mong tanungin magkano ba sinusweldo mo? Wag. Trigger, mati-trigger yun o kaya parang atake sa personalidad nila sa pagkatao nila kapag ganon. Yung mga tanong mo, baka hindi kang pakinggan. Okay? So, general questions lang. Tagasan ka? Di ba? Ilang taon ka na? Sino yung first love mo?
Si Mami Flor, sino ba ang first love at when ang first kiss? Sige nga, Mami Flor, type mo. Anong taon ka nung nagka-first kiss ka? Tingnan natin kung i-share ni Mami Flor sa chat box. Si Mentor Louie, buhay na buhay. Mens Louie, ikaw, kailan yung first kiss mo? Ayun, nag-type. 9 years old. De joke. Okay, now, yan si Mentor Carol, naalala yung first kiss niya, ngumiti rin. Okay, so next, answer the objections before it becomes one. Okay? So minsan ito po ang hilig ko. Ito yung isa sa mga tipong masasabi kong strength ko. Yung sa IBP pa lang or yung sa rapport pa lang, nasasagot ko na yung objections nila kahit hindi nila sabihin. Ganon. Halimbawa, kunwari, yung question sa utak nila, magagawa ko ba yan? Nandun na ako sa part ng referral. O dito po, kahit di ka marunong mag-present, huwag ka mag-alala kasi kami bahalang mag-present para dun sa prospect mo. For example, naka-silver ka, refer ka ng 5. Each na mabenta mo pong package, may wholesale package commission ka na 1.5. Ang maganda doon, ako yung kakausap kasi hindi mo pa naman kaya. Kinig ka lang muna sa akin. At pag nakalima ka, may give me 5 bonus ka, 15,000. Total na kinita mo sa 5, 24,500. Marami na bang ganyan? Yes, ang dami ko na natulungan kahit hindi marunong mag-present. Nagkaroon ng give me 5 bonus. Total, pati yung mga commissions, 24,500. Ang pumapasok sa isip ng prospect mo, okay. So, hindi pala kayo magpe-present. Matutulungan pala niya ako. Okay? So, kahit di ako marunong, pwede pala akong kumita. O, nawawala na yung objection niya. Kaya ko ba to? Matutulungan mo ba ako? Okay? Tama? Okay. So, answer objections. Ano yung mga common objections? Kaya ko ba yan? Matutulungan mo ba ako? Pagkakatiwalaan ba kita? Paano kung konti yung kakilala ko? Paano kung di ako magaling magbenta? Kailangan nasasagot mo na po agad yon kahit hindi pa nila tinatanong. Okay? 1 step backward, 2 steps forward. Okay? So, apply feel, felt, found in handling objections. Okay? Halimbawa, ako natatakot ako, sabi ng prospect mo, natatakot ako kasi gusto ko naman yung business. Pero kasi wala akong masyadong kakilala. Paano mo sasagutin yan? Feel, felt, found. 3 Fs. Alam mo, prospect, dito tayo sa feel. Alam mo, prospect, naiintindihan kita. Kasi nung unang na-present sa akin itong negosyo, ganyan din yung naramdaman ko. Natakot din ako kasi wala naman akong masyadong kakilala. Anak lang ako ng driver, anak lang ako ng housewife. So, wala akong masyadong connection. Pero, alam mo, na-realize ko, yan yung felt, na kung hindi ko to gagawin, hindi ko to aaralin, habang buhay ko magiging problema yung problema ng pamilya ko, which is yung pera. Kaya, buti na lang, sumali ako. Yan yung found. Buti na lang sumali ako. Kasi kahit wala akong masyadong kakilala, naturuan at natulungan nila ako kung paano ko makapag-market online. Paano ko ma-invite kahit mga hindi ko kakilala. Kaya ngayon, unti-unti, kumikita na ako kung bago ka pa lang. O kaya naman pag matagal ka na, kaya ngayon kumikita na ako, nagka-resulta ako, nagka-car ako, naka-rank up ako, kumita ako ng milyon. Okay? Feel, felt, found. Always sympathize dun sa prospect mo. Empathize mo siya or yung makirelate ka sa kanya. Okay po? Kung yun yung na-feel mo rin nung nagsimula ka, i-share mo yun. Na yun din yung na-feel ko. Ano yung na-realize mo, paano ka natulungan ng grupo mo at ng opportunity. Okay? So, paano naman maging good closer? How to be a good closer? Share your story. Story sell, facts tell. Okay? Yung bridge, yan yung closer. Ikaw, hindi pwedeng si mentor mo lang yung magko-close ng deal. Magiging pushy na siya nun. Ang maganda po dyan, ikaw na. So ngayon, tuturo ko sa'yo, okay, ano yung mga right questions, okay, na pagtatanong. Pero ang basic na pag-sharing, pag-close ng deal is through answering objections by including yung plastic in your story. Ano yung plastic? Hindi yung nakikipag-plastikan po. Ang ibig sabihin ng P, paano mo nagawa ng puhunan? Yung L, bakit mo nilinya kahit hindi mo siya linya? Yung A tsaka S, yan yung objection na ask ko muna kaya sa nanay ko, ask ko muna kaya sa tatay ko, sa asawa ko.
paano mo nalagpasan yon? Bakit hindi ka na nagtanong sa kanila? Tama? Yung T at I, time. T at I, time yan. Bakit kahit busy ka, ginawan mo ng paraan? Bakit kahit busy ka, sinama mo to sa pagkakabisihan mo? Kasi na-realize mo na sa trabaho, kahit anong busy ko, ang yumayaman, boss ko. Pag natanggal ako, ina-snap, tinanggal nila ako, may nangyari, nag-cost cutting bigla yung company, anong mangyayari? Wala akong kita. Kaya ito, habang bata pa ako, binigyan ko na ng oras. Kahit busy ako. Kasi ito yung nakita kong makakapagbigay ng mas maraming oras sa akin later on. Kasi kapag kumita na ako ng 100,000 per month, makakapag-resign na ako. Pag nakapag-resign ako, wala na akong boss, hindi ko na pinapaalam yung bakasyon ko. 'Di ba? Makapag-spend ako ng more time with family. Kaya ginawan ko siya ng paraan. Yung K, yung corny. 'Di ba? Kung na-cornyhan ka, ba't ka pa rin nag-join kahit corny? Ano yung nakita mo? Okay? Include nyo yung plastic sa story mo. Be confident. Maintain your posture. Kailangan confident ka talaga pag nag-share ka. Kasi kapag kinakabahan ka, yung prospect mo nawawala ng tiwala sa iyo. Ang iniisip nun, totoo pa ba itong sinasabi nito nung kaibigan ko nag-invite sa akin? So kailangan be confident, maintain your posture, practice mo yung closing slides mo or yung closing na sinasabi mo with your mentor pag wala kang talk. Kung everyday gagawin mo yan, mentor, pwede ba practice tayo nung sharing ko, pakinggan mo ko, i-correct mo kung may mali, dagdagan mo kung may kulang, ano pa ba yung gagawin? Para pag nag-sharing ka na sa mga prospects mo, sobrang effective ka. Okay? Dahil ikaw talaga dapat yung nagko-close ng deal, hindi yung mentor mo na nag-present. Siya na nga nag-present, siya pa magko-close ng deal. Grabe ka naman. Tama? So, help your mentor close the deal. Okay? So, always apply feel, felt, found in handling objections. How to be a good closer? Share your story. Again, ako, ang sinishare ko lagi, yung student po ako. 'Di ba? Itong kaklase ko to, naawa ako sa kanya kasi hanggang ngayon umuutang. Tagal ko nang ini-invite yan eh. Kaya sabi ko, pag sampa mo ng barko, unang sweldo mo, mag-join ka na. Eh, hindi niya ginagawa. So, pag umuwi siya ng Pilipinas, utang pa rin ng utang. 300, 500, yung mga ganun ba? So ako, kinukwento ko po yung background ko, paano ako nagsimula, ba't ko ginawa ng paraan yung puhunan, ba't ko nilinya, hindi ko na tinanong sa mga kakilala ko, bakit ginawan ko ng oras kahit graduating ako, bakit kahit corny ginawa ko pa din. Tama? Ayun, no, tingnan niyo yung itsura, ang lungkot. Bakit malungkot? Hindi niya gusto yung buhay niya eh. Hindi ko gusto yung kurso ko po eh. Ayokong gawin talaga yung pagsisiman. Napilitan lang kasi kesa maging tambay ho. 'Di ba? Okay, so yan yung mga kasama kong mag-Dota, yan yung mga kasama kong mag-cutting. Okay, kilala niyo si Mentor Cha, 'di ba? Charis Poblete. Doon kami tumatambay sa tindahan niya. Doon kami nag-iyosi noon nung bata kami. Kaya tropa namin si Ate Cha. Bata pa lang po ako. Okay? So, yan. Ano pa? Yan. So, kwento mo, ano yung short background mo? Ba't ka nag-IAM? Ano yung pain mo? Ano yung hirap mo noon? Kung nagtatrabaho ka, 'di ba? Kung OFW ka, bago ka mag-IAM, share mo 'yon. Kailangan may mga pictures ka rin. Okay? So, ano yung natulong sa nung IAM business natin? Okay? So, ayan, ano yung story? Ayan, yung pains, yung antagal ko nagtatrabaho, ito lang nakukuha ko, stress, pagod, puyat. Dahil doon nagkakasakit pa ako. Kung nangyari sa iyan, marami kasing ganito eh. O tapos, at the end of the day, walang ipon. Tapos dahil pagod pa ako, binigay ko yung todo ko, buhay ko para sa ginagawa ko ngayon. Pero yung kapalit, wala akong masyadong savings. Kasi kung magkaipon man dahil nagkasakit ako, dahil sa tinodo ko yung trabaho, napunta rin yung ipon, pampagamot. Okay, para yung ngayon, yung reality in life na sa slides natin. Sa IBP, di ba? Pag bata ka, dami kang oras, dami kang energy, wala ka pera. Pag may trabaho ka, wala kang oras, may energy ka pa rin dahil bata ka pa, may pera ka na kasi may kinikita ka. Pag tanda mo, ang dami mo ng oras, yun nga lang, wala ka nang masyadong energy, wala ka nang masyadong, may ipon ka na, may oras ka, yun nga lang, wala nang masyadong energy kasi old age ka na. Tapos, dahil old age ka na, siningil ka ng katawan mo, nawawala na yung oras dahil umiikli yung buhay at yung perang naipon kasi papagamot para lumakas ulit. 'Di ba?
So gusto kong samantalahin 'tong oras na 'to, mentor, na kung ikaw employee ka ngayon, mas kailangan mo lalong sipagan yung I Am Worldwide. Dahil yun yung ending mo, eh, kapag hindi mo 'to na full-time soon, 'di ba? Yun yung ending mo. Mag-iintay ka hanggang retirement age para sa magkanong pensyon. Kulang pa nga yung pension mo, eh. Kapag nagkasakit ka na ospital ka ng malala, milyon ang bayad, admission pa lang, grabe na. So kung hindi natin paghahandaan, kung hindi natin pagsisipagan 'tong I Am Worldwide, paano yung future natin? Paano tayo pagtanda natin? Asa ba tayo sa pensyon? Sa mga anak? O may malaki tayong ipon? O yung hindi na natin antayin yung mag-retire tayo para makapag-relax, para ma-enjoy yung buhay? 'Di ba? Alam mo, yes, alam ko, alam mo, na kayang ibigay ng I Am Worldwide yung buhay na gusto mo ng mas madaling panahon. Pero ang question is, bakit ayaw mong itodo? So, itodo natin. Okay? Sabay po kayo sa amin kasi kami binibigay namin yung all namin para sa inyo po. Para ma-help kayo, matutunan nyo yung negosyo, 'di ba? Maka-help na maka-build ng team, sabay ka lang sa kumpas ng mentor mo para yung resulta na gusto mong makuha mo. Again, lagi kong sinasabi, huwag kang hihinto. Kung ano yung narating ng mga top mentor natin, yun din yung mararating natin. Sama-sama. Magkakaiba lang tayo ng timeline kasi iba sa atin mas maagang nagsipag, mas maagang nagseryoso, mas maagang nag-sacrifice. Kaya mas maaga lang nila nakuha yung mga ganung resulta. Pero kung gagawin mo rin yon, makukuha at makukuha mo rin po yon. Okay? So, pwede mo yan, share. Paano mo na-meet yung I Am Worldwide? Sino yung naging way, tulay? 'Di ba? Doon sa pag-join mo. Okay? Halimbawa, nakita mo lang ba yan sa Facebook? In-invite ka ba ng kakilala mo online o in-invite ka ba face-to-face? And share mo yung feeling mo. Halimbawa, negative ka no. Noong una nga ayoko. Kasi negative ako eh. Ayoko talaga ng gantong negosyo. Pero nagulat na lang ako nung pinapresent na sa akin, ang ganda pala. O, 'di ba? Pag ganun, makikinig yung prospect mo, makikinig, 'di ba? Okay? So, challenges before I Am Worldwide. So, kagaya nun, yun. Walang pera, hindi ko linya, tanong ko muna sa partner ko, wala akong oras, corny. So, sagutin mo agad yan sa mga sharing mo po kapag ikaw na yung pinag-share nung mentor mo. Okay? So, pag ganun kasi, nare-realize nila eh. Yung mga realizations moments. Halimbawa, kaya ako to nilinya kasi ang tagal ko na pala nagtatrabaho, wala pa rin akong ipon. Eh, biglang, boom! Oo nga, no. Ako rin na. Tagal ko nagtatrabaho, wala akong ipon na. Niloloko ko ng sistema. Hindi, joke lang. Kumbaga, nakaka-relate yung prospect mo. And yun yung magiging deciding factor para mag-join siya sa I Am Worldwide. Oo. Yung mga realizations mo po. Share your story. Yan. Very important. Meron kang Barley testimony. Okay po? Halimbawa, napagaling yung sakit mo sa katawan, pati sakit sa bulsa. Kwento mo, paano ka natulungan ng Barley? Kwento mo, gaano ka-powerful yung Barley. Kwento mo, bakit nag-produce ng income yung Barley sa'yo. Dahil sa dami ng testimony, ang daming naghahanap ng tao, binibilhan nila ako, nalaman nila, legit distributor ako, sa akin na sila kumukuha. So, makabenta lang ako ng isa, may 500 ako per day. Taig ko pa nagtrabaho ng 8 oras. Excuse me. Dito sa Pilipinas. Makabenta lang ako ng 2 kada araw, daig ko pa nag-overtime. So, ang laki na natulong. Nawala yung stress ko sa pera, gumaling pa yung kalusugan ko. Kaya ngayon, ito, masaya ako. Tama? O ano pa? Dahil dito, alam mo ba, ito yung masarap. Di ba, nag-gold ako. O, yung mga nagbumili sa akin ng barley, hindi ko naman ini-invite. Gusto mag-member. Nung napresenta ng mentor ko, nag-gold din. Eh, naka-4 ako. Imagine mo yun, wala akong kaalam-alam, di ako marunong. May nag-join lang ng 4 na gold din, kinaya ko, may 60,000 ako. Parang libre na lang yung barley ko. Ipanabili ko ng barley. Tapos may lifetime business pa. Alam mo kaya, sobrang grabe tong barley na to. Ibang-iba to sa produkto ng ibang MLM o networking. Doon sa labas, kailangan mong maging magaling para makabenta. Dito, kahit di ako magaling. Grabe. Dahil maganda at magaling yung product, sila na yung lumalapit sa akin. Ganon. Okay? Plus mo pa yung mga testimonial mo sa family mo, product users mo. Para kahit ayaw niya gawin yung negosyo,
magme-member pa rin siya kasi ang ganda ng produkto mo. Okay? Walang kawala, 'di ba? Ano pa? Ayan yung mga ano po, yung mga result mo. Okay? Pwede mo yang ipakita. Mm. Yung iba, ay mentor, wala akong ma-share. Wala kang ma-share, magkano kinikita mo sa product per day? 500. Oh, pwede mo share yun. 500 per day, 15,000 per month. Ang laking resulta niyan para sa bago. Maraming tao, maraming nagwo-work, hindi kumikita ng extra 15,000 per month. Ikaw kumikita ka, sobrang laking resulta niyan. Nagiging maliit lang kasi ang tinitignan natin madalas, yung rank up agad, 'di ba? Yung income agad na cheque, yung nasa dashboard agad, yung kotse agad. Wag, mentor, appreciate mo kung ano yung meron ka ngayon. Alam mo, isa sa mga sinasabi ko noon, na sobrang panalo ako nung wala pa po akong car. Ang sinasabi ko lang lagi, grabe na yung naging resulta ko dito. Sharing ko to sa mga kaibigan ko po, mga napepresentan ko. Ang grabe yung naging resulta sa akin dito. Alam mo yung mga natutunan ko dito, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko, nagkaroon ako ng tiwala, yung character building, yung development, communication skills. Grabe, alam mo sa labas, grabe yung ibabayad ko para matutunan yun. Pero dito natuturo libre. Kaya dito hindi lang basta pagkita ng pera, kundi ikaw mismo as a person mabibuild ka. Tapos ayan, kumikita pa ako ng product selling. Sa product selling, eto, nakakaganto ko, ganyan. So, hindi na ako humingi ng baon sa magulang ko. So, yun doon pa lang, nababaliw na yung mga klase ko. Nababaliw na. Pati iba ko pong nakakausap ng mga employee noon. Pag ako yung nag-share ng ganun. Kasi wala pa akong kahit ni isang material result na papapayin natin. So, be grateful sa kung anong meron ka ngayon. Kahit benta pa lang yan sa produkto, i-add mo yan, nakakamagkano ka per week. Eh, kung empleyado, estudyante ka usap mo, ito nga extra income ko kada linggo, 7,000. Wow, ang laki. Sige nga, join na ako. So, ibig sabihin, kapag natutunan ka mag-product selling, kung bumili ako ng silver, 2 linggo lang o 2.5 weeks, bawi na yung puhunan ko. Maganda. Okay, sige. 'Di ba? Bakit? Yung ibang tao minsan, pag invite ang laking task pa sa kanila nun. Naku, hindi ko pa kaya yan. Ayoko mag-focus dyan. Hindi ko pa kaya. Okay lang. Pwede ka magbenta-benta ng product. Bentahan pa lang ng produkto, buhay na buhay ka na. 'Di ba? So, napapapayin mo kahit ang dami niyang alinlangan. Okay? Ano pa po? Share your story. Ano yung nag-e-excite ka? Ito po. Ito yung eksaktong sinasabi ko sa mga kaklase ko nun. Eto nga grabe. Alam mo 'di ba kaka-join ko lang. 5 months na lang makakabili na ako ng kotse. Bakit? Kasi kaya Kahit hindi ko pa sure kung kung kaya ko talaga ng 5 months. Ang sinasabi ko lang, 5 months lang kaya ko makabili ng kotse. Maganda pareha tayo, maganda sabay tayo. Ayaw mo ba nun? Papasok tayo naka-kotse. So, na-excite ako sa future, pati siya na-excite din. Ganon din. Ano yung nakikita mo? Halimbawa, 3 months, 5 months from now, ito na yung income mo, share mo yun sa kanya. This year magkaka-car na ako. Bakit? Kasi kaya ko na dahil mayroon akong ganito. In 2 years, 3 years time, may condo na rin ako kagaya ng mentor ko. Share mo yon sa kanila. 'Di ba? 5 to 10 years from now, sigurado may Lamborghini ako, may bahay ako, makakapag-travel ako abroad. Kaya maganda sumabay ka sa akin. Mas masarap kung pareha natin ma-experience yun. Huwag mo kong panoorin, sabayan mo ko, pagtulungan natin. Kasi kapag hindi ka nag-join, ikaw yung pagtutulungan namin. Joke lang. 'Di ba? So, do your closing by asking the right questions. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa shinare ko sa'yo? Yung products ba? Yung business ba? O pareha? Anong package yung nagustuhan mo? Always give options. If yes, start ka na. Process na natin yung package mo. On the spot mo na siya. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya itanong yung question na magpapapay-in na talaga sa kanya. Yung iba kasi nahihiya So, hindi nila mapa-oo yung tao. Hindi nila mapasimula agad. Huwag kang mahiya. Bakit? Paano mo siya matulungan kung wala siya sa I Am Worldwide? Tama? Hindi. Kaya kailangan mapa-join mo siya. Ang mindset, matutulungan ko lang tong kaibigan ko, kakilala ko, o yung na-invite ko kapag nandito na siya sa organization ko. Kasi hanggat wala, hindi ko siya matutulungan kumita. Okay? Huwag kang magtatanong na, kamusta yung presentation? Huwag. Kamusta, maganda ba? Huwag.
Paano pag sinabi niya hindi? Eh di wala na. Nawala ka na sa posture. Tama? So if you want to know ano yung mga best question na kailangan mong aralin na mabagsak, matanong sa prospects mo, message mo yung mga top mentors nyo. Kasi bibigyan namin kayo ng agimat kung ano yung mga listahan na yan. Okay? So, kapag yung products, focus ka sa products. Actually, sobrang ganda talaga ng product. Tama ka. Yan din yung isa sa mga pinaka-nagustuhan ko. Kasi grabe, ang daming testimonial, daming bumibili, ang daming mga bumibili galing online. 'Di ba? Kaliwat kanan may benta. Oo. Para mag-join siya. Kapag yung business, yung gusto niya, focus ka. Oo nga eh. Ako kaya ako nag-join, to be honest, opportunity. Dito ko kasi nakita mabibili ko yung mga pangarap ko. Dito ko nakitang kikita ko ng malaki. Okay? So, yan. Babaran mo kung ano yung nagustuhan niya. Pag parehang produkto at yung opportunity, yung babaran mo. Okay? Huwag ka mahiya magtanong anong package. Silver, gold, platinum, o jade. Nung nakaraan may kausap kami ni Mami Flor, nurse yon sa Ireland. Kaya naman daw niya mag-jade pero medyo play safe siya. Sabi niya silver package. Sabi ko, okay naman yan. Kung nandito ka sa Pilipinas, kung estudyante ka. Kasi ito, pang estudyante yan, pang walang-wala. So parang na-challenge ko siya dun sa term na yon. Sabi ko, hindi ka bagay dyan sa silver, mag-jade ka. Tapos sinugundahan ako ni Mentor Clarissa at ni Mentor Flor nyo na bakit jade yung maganda. So yun, close deal yun sa jade. Tatry na lang muna daw niya yung product. Tapos, sabi naman, walang problema sa kanya yung pang jade. So gusto lang daw niya munang maging effective sa kanya. Kasi dun sa kasama niya sa bahay, na OFW rin, nung nasa Pilipinas, nagpapahanap sa kanya ng Bardi. So sabi ko, yan, may pay-in ka na agad. Masyado siyang sigurista. Pero yun, mas tinitignan niya yung jade. Okay? So, ayan. Ano pinaka nagustuhan mo sa presentation? Yung products ba? Business or both? Ano yung package? 'Di ba? Kung hindi issue yung pera, ano yung pinaka gusto mo talaga? Yung jade. O, 'di ba? Ano yung pinaka kaya mong simulan agad? Yung gold lang eh. O sige, start na natin yan. Simulan na natin agad. Okay? Ayan. Sabi sa'yo, magugustuhan mo to. Maganda talaga to na business sa panahon ngayon kasi kahit nasa bahay ka, pwede ka kumita. Kahit di ka marunong magbenta, pwede ka makabenta. Kahit di ka marunong mag-present, tutulungan ka namin sa presentation. Kahit hindi ka marunong bumuo ng grupo, tutulungan ka namin ng mentor ko. Diba? So, napakalaki ng benefits mo dito. Okay? So, ano pa? Since nagustuhan mo ang negosyo, importante makapagsimula ka na. Kasi crucial dito yung positioning. Yung auto spill, yung tinutukay natin dito, o yung one leg closing. Yung mga susunod na makakausap namin, posibleng malagay na sa isang side ng organization mo. Hindi ka pa nag-i-invite, nagkakaroon ka ng distributors under you. Paano kung yan maraming kilala, magaling, ang laki ng network, ang galing magbenta, ang galing mag-present, leader kagaya ko. Lahat ng mapapasok niyan, pasok sa isang side ng grupo mo, sa left mo. Tama? O, parang 50% pinadali na yung left and right mo. 'Di ba? Yung left kasi nalalagyan na. O later on, pwede kang mag-match diyan dun sa right mo, galing na sa referral mo. Kaysa naman next week, next month ka mag-join, wala mawawala sa amin. Member na kami. Lahat ng benefits nasa amin na. Pero sa'yo, malaki. Anong gusto mo? Yung lahat ng mapapasok nila, pasok sa'yo, o yung lahat ng mapapasok mo, pasok sa kanila? Ikaw lang yung lugi. Kaya kung nagustuhan mo, simulan na natin ngayon. Tara, withdraw na tayo. Start na tayo para ma-mentoran na kita agad. 'Di ba? Okay? So, wala naman difference kung later on ka mag-join, ganun din ang ilalabas mo, sayang yung magiging points mo at sayang yung time na pwede ka nang kumita. Okay? So, since nakapili ka na ng package, pwede na natin i-process yan, encode na natin yung account mo, then process natin agad shipment ng product mo. Kung halimbawa nasa abroad yan. Then orient na kita agad at ipakilala sa team natin para mabawi natin yan agad. Excited ako para sa'yo. Sure ako magugustuhan mo to at makaka-help to sa iyo. Okay? Yung mga ganung klaseng energy kapag kausap mo. So, cash ba gusto mo? Credit card. Cash. Sige, tara, simulan na natin. Samahan na kita mag-withdraw. Ganun lang. Focus on the client's benefit. Okay? So, paano kung hindi mag-join yung client?
ito yung mga pwede mong follow up. Ay, hindi ko pala na-delete to. Tama. If di ka muna makastart today, pwede nyong apply itong numbers close. Ask ko lang, on a scale of 1 to 10, where do you see yourself in doing the business? 1 being the lowest, 10 being the highest. You are excited to use the products and start the business. Where do you see yourself? Hintayin mo yung sagot niya. Kapag sinabi niya, 8. O bakit? Ano yung kulang na 2 points? Pwede mo bang i-share sa akin? Kasi may nag-join ako na kakilala ko sa ganito, wala naman nangyari. Tsaka mo sagutin yung objection. Di naging 9 na, nasagot mo na. Ang kaso, hindi ako magaling magbenta. Kaya 9 lang out of 10. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Kasi dito, I will provide the trainings, mentorings with you. Pati yung grupo ko, tuturuan ka namin. Okay? So, naging 10 out of 10 na, ready na siyang mag-start. So, mag-withdraw na siya. Ngayon, pag hindi nag-join, send video. 1 video at a time. Every other day, follow up. Pwedeng product videos. Okay? Infomercial ng barley. Ano yung meron sa barley? Benefits niya kapag umiinom ka. Short business presentation. Group testimonies. Yung video ng founders. Okay? Kung foreigner yan, English IBP. Kung interested siya sa product, yung video training na Maritoni, yung barley farm natin, IDBP, kahit yung mga simpleng bagong nakabili ng car, student, yung na-IBP mo, student, uy, tingnan mo to, lupit talaga, kahit student, pwedeng magka-resulta dito. Kahit ganun lang. Okay, without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning. So, kailangan continuous yung growth natin at yung progress natin dito sa business. So, this is one of the continual growth and progress na ginagawa mo ngayon. Huwag kang magsawang mag-training. The more you learn, the more you will earn. Habang nagtitraining ka, mas dumadami yung alam mo. Pag dumadami yung alam mo, mentor, mas lumalaki yung maipapasa mong knowledge sa mga business partners mo. At pag natuto sila ng mas marami, mas malaki yung magiging organization mo later on. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Thank you and God bless. And now, maganda makapag-picture na tayo, mga mentors. Okay, may natutunan po ba? I hope maraming natutunan, no? Okay, so, on-cam na po tayo. Ayan, thank you so much, Mentor Jason. Thank you so much, everyone, for attending. Be a good bridge, ha? Para kahit hindi pa ganun ka-tremendous yung result, kayang-kaya nyo pong magpa-join or magpa-pay in ng mga invites nyo. Okay, so thank you so much din, Mentor Joy. Okay, so habol po ang mga hahabol. Okay, bisain po tayo. Okay, so 1 page lang to. Ayan, may mga mahabol pa. Hello, Mentor Regine. 1, 2, 3. Tapa po 1, 2, 3. Thank you so much. God bless, mentors. So, may ipi-play lang akong 1 minute na video. Maganda. Mapanood nyo. Bago po tayo maghiwa-hiwalay. Most people only pay attention to the final product of a successful entrepreneur. They say things like, I can never be like them, or they got lucky. What most don't see is what they've overcome. All the struggles, the daily rejections, the heartaches, the betrayals, the rumors, the criticism, the empty bank account, and all those lonely nights while trying to make their vision a reality. You see, the only difference between the one who quits and the one who doesn't is that they showed up every day. They worked hard every day. They hustled every day. They learned from a proven mentor every day. They improved every day. They did all this even though they felt like quitting every day. And eventually, they became who they are today. Thank you so much, mentors. God bless, never give up. See you at the top. I'm Mentor Kinix. I am worldwide.